Mr. Silent Channel. Bago tayo magpatuloy guys, pa-support naman, pa-like, share at subscribe, para makaabot naman tayo ng 1,000 subscribers, salamat. Kabanata 601 hanggang 610. Ang kakayahang magnakaw ng pera. Kung ang mga nauna ay itinuturing na mga bombshell, kung gayon ang isang ito ay ganap na isang bombang nuclear. Sa paunang kapital na 10-10 milyon, ilang industriya na lang ang maaari ng makabuo ng bilyon-bilyong kita. Ito ay halos masasabing isang mito, isang out-and-out na mito. Ang lahat sa ibaba ay ganap na bumagsak, ito. Sobra na ba ito? Si Master Dali ay biolohikal na anak ng Diyos. Ito ay pagdaraya. Kalimutan mo na ito, bumalik tayo sa kama ngayon, ang mga tao ay mas mahusay kaysa sa mga tao. Kailangang mamatay. Naging asol ang mukha ng lahat. Kung ang mga taong ito na naruroon ay maaaring maging parehong panloob at panlabas na mga miyembro, lahat sila ay may tunay na kakayahan. Ito ay isang kahihiyan na hindi makakuha ng 3 o 5 beses ang return sa isang investment. Ngunit nang harapin nila si Hong Dali, napagtanto nila kung ano ang agwat sa pagitan ng mga henyo at mortal. Namumuhunan sila ng 100 milyon at kumikita ng 200 hanggang 300 milyon, na itinuturing na isang supervision. Ngunit para naman kay Hong Dali, 2 o 3 beses na mas maraming tao ang titingin sa kanya at kadalasan ay basta-basta lang siyang binibigyan. Ang nilalaro ng mga tao ay tinatawag na tibok ng puso. Kung maglalaro ka ng malaki, maaari kang kumita ng daan-daang beses ang kita. Ahem, umubo ng malakas si Wen Jinan, huminahon, pagkatapos ay kinatok ang palo at nakangiting sinabi. Tumahimik ang lahat. Go Ben, mangyaring magpatuloy. Okay. Tumango si Go Ben at nagpatuloy, Empire Currency, Dali Coins. Ayon sa diwa ng pinakabagong mga tagubili ng Young Master, ang Dalipan Entertainment sa hinaharap ay gagamit ng bagong currency, ang Dalipan Entertainment sa hinaharap na Civil Technology Group Co. Limited, na Dali Coin. Kung ikaw ay gumagamit ng pabo at gustong magpakita bilang isang magandang babae o isang gwapong lalaki sa iyong mga kaibigan, maaari kang bumili ng isang maganda. Palabas sa Turkey. Kung gusto mong maging mataas na ranggo sa iyong mga kaibigan sa pabo at magdagdag ng 500 kaibigan sa pabo, maaari kang maging isang miyembro ng pabo. Change search, napakarami sa kanila. Kung ikaw gusto upang i-download ang lahat ng mga dokumento, mangyaring gamitin ang Dali Coins. Kung gusto mong maging isang shining senior member, kailangan mo ring gumamit ng Dali Coins. Kailangan mo ring gumamit ng Dali Coins para sa pamimili. Ang Dali Coins ay ang pinakabagong virtual currency na napagpasyahan ng Young Master na ilunsad, kabilang ang Change Network Hard Drive, Turkey Music, mga subscription sa magazine, shopping mall, Dali Games, lahat ng mga ito. Lahat sila ay nangangailangan ng Dali Coins. Sa hinaharap, ang Dali Internet Empire ay lilikha ng isang tunay na virtual privilege na buhay sa pamamagitan ng Dali Coins. Sa pamamagitan ng mga ito, maaari tayong ganap na makabuo ng isang kahangahangang Dali Internet Empire. Sa mundo, ang pinakamakapangyarihang pera ay ang US dollar, kaya sa makalangit na mundo ng Internet, ang pinakamakapangyarihang pera ay dapat na Dali Coins. Ang isang yuan ay ipinagpapalit sa isang Dali Coin, at ang halaga ng palitan ay hindi kailanman magbabago. At ang mga Dali Coins ay maaaring palitan ng RMB anumang oras. Ngunit kung gaano karaming mga barya ng Dali ang ilalabas ng Dali Empire sa hinaharap ay magiging isang misteryo. 1-to-1 exchange, Dali Coins na may pare-parehong exchange rate. Nang marinig ito, naunawaan ng lahat. Ang trick na ito na casual na ipinakilala ni Hong Dali ay magiging pinakaklasikong money trapping case sa hinaharap. Walang sinuman sa madla ang makakaisip nito. To put it bluntly, ano ang bagay na ito? Iyon ang pera na magpapalipat-lipat sa buong internet sa hinaharap. Sa kasalukuyang lakas ng Dali Internet Empire, maaaring mahulaan na ang lahat ng kumpanya sa internet ay gagamit ng pera sa sirkulasyon sa hinaharap. Palitan ito ng Dali Coin. Pagkatapos ng lahat, ang pinagsamang teritoryo ng Change Turkey Treasure Shopping Mall ay masyadong malaki. Ito ay tulad ng Qin Shi Huang na pinag-iisa ang pera pagkatapos pag-isahin ang China. Pagkatapos ng lahat, napakaraming uri ng mga pera sa internet, na hindi pa rin maginhawa. Singilin dito ang 10 yuan. Gumastos ako ng 8.5 yuan, ngunit wala akong mabili sa natitirang 1 yuan at 2, na napakahirap. Ngunit sa Dali Coin sa hinaharap, ito ay magiging iba. Gumastos ka ng 8.8 Dali Coins dito, at ang natitirang 1.2 Dali Coins ay magagamit pa rin sa pamamagitan ng paglipat sa ibang website. Ito ay hindi lamang magsusulong ng pagkonsumo, ngunit magiging napaka-convenient rin para sa mga netizens na gamitin. Dahil lahat ng kumpanya sa internet ay sasali sa makapangyarihang imperyo ng internet. Alam na ng lahat sa ibaba ang kakayahan ni Hong Dali na magnakaw ng pera. Ang malaking gumastos na ito ay hindi lamang marunong gumastos ng pera, ngunit ninakaw din ito. Hindi ba't may kasabihan na, nandito ako para magnakaw ng pera, hindi para manakit ng tao. Gusto ko lang ng pera pambili ng mga barya ng Dali. Ito ay, hindi naman ganun kabilis mag-withdraw ng pera sa bangko diba?
Sa hinaharap, kapag inilunsad muli ni Hong Dali ang virtual na online game na iyon, ano pa ang masasabi natin? Ito ay tiyak na magiging isang larong mang-aagaw ng pera at nakakabaliw. Diyos ko, bigyan mo ako ng kalahati ng utak ni Master Dali, pagkatapos ay hindi na ako magagapi. Fuck, ibigay sa iyo ang kalahati. Bigyan mo ako ng ika-10. Sa palagay ko madali akong makapasok sa inner circle. Master Dali's parang bumaba sa lupa ang Diyos ng kayamanan. Kadalasan, parang napakaloki niya at gumagastos lang ng pera, pero ngayon kumikita siya ng bilyon-bilyon mula sa isang ideya lang. Simple lang. Kalimutan mo na. Paiyak ka muna. Well, Go Beng? Medyo nagulat si Wen Jianan, na nakaupo sa rostrum, well, kailan ilalabas ang Dali Coin? Ito ay karaniwang ibabatay sa mga personal na account sa hinaharap. Nakatali. Hello, sir. Sumagot si Go Ben ng napaka-gentleman, ito ay ilalabas sa lalong madaling panahon. It will be bound to my personal account. Okay, ito ay isang bagong round ng money-making plan. Ngayong si Hong Dali ay may buong suporta ng numero 1 tao sa kaharian ng langit, maaari niyang pakilyusan ang mga hukbo mula sa buong bansa kung gusto niya. Sino ba ang nang-ahas na hindi makinig sa sinasabi ng ganyang tao? Matapos makabawi ang lahat mula sa pagkabigla, tumingin si Wen Jianan kay Go Ben at sinabing, Go Ben, mayroon pa ba sa likod mo? Kung gayon, magpatuloy tayo sa pag-uusap. Okay, sir. Go Ben, pakiusap. Tumanggaw siya, ang huli, ang imperial na blueprint, ay walang hangganan. Ang mga produktong ibinigay ng Dali Empire ay halos kayang matugunan ang lahat ng network usage requirement ng isang makalangit na netizen. Maaaring sabihin ng ilang tao na si Dali ay napakayaman na kaya nitong kalabanin ang bansa, at ang ilan ay maaaring magtanong din kung nasaan ang mga hangganan ng Dali Empire. Nasaan, at ang sagot natin ay, tulad ng mga tao na umaasa sa tubig at kuryente sa pang-araw-araw na buhay, kung ano ang gusto ng ating young master na maging imperyo ng tubig sa internet at kung ano ang gustong gawin ng Dali sa internet. Gawin, maging tubig at kuryente sa internet. Nang marinig ito, natakot ang lahat. Sa panahon ngayon, walang hindi maaaring walang tubig, at walang hindi maaaring walang kapangyarihan. Imposibleng mabuhay ng walang tubig at kuryente. At talagang gustong maging tubig at kuryente ng internet ang makapangyarihang internet empire ng Hong Dali. Napakalakas ng tono. Ngunit walang sinuman sa madla ang nag-alinlangan na si Hong Dali ay may ganitong lakas. Mayroon na siyang labis na kapangyarihan sa internet lamang. Hindi banggitin ang iba pang mga aspeto. Wigyu. Nakangiting tumingin si Wen Jianan kay Hong Wigyu at sinabing, ngayong narinig ko na ito, sa palagay ko ay walang mag-aalinlangan sa iyong pagbabalik sa Chamber of Commerce. Kaya, pag-usapan natin ang tungkol sa dalawang bagay. Tuwang-tuwa pa rin si Hong Wigyu na makabalik sa Chamber of Commerce sa kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, pinatunayan ni Hong Dali ang kanyang lakas sa lahat. Kaya naglakad si Hong Wigyu papunta sa rostrum na nakataas ang ulo at kinuha ang mikropono. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumulala si Go Ben, oh. Ang young master ay talagang gumawa ng bagong hakbang. Nang marinig ito, walang nagawa si Hong Wigyu. Nag-aalala siyang nagsalita, at unang nagtanong, anong bagong hakbang ang ginawa ni Dali? Naging excited din ang iba sa audience. Bawat galaw ni Hong Dali ay nababalisa ang lahat, ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin niya sa pagkakataong ito. Pagkatapos sabihin ni Go Ben ang isang bagay, ang lahat sa madla ay ganap na nag-collapse. Sinabi ni Go Ben, sinabi ng aming young master na gusto niyang i-recycle ang mga fengtian na kotse para mawalan ng pera. Sa ngayon, mahigit 30,000 units na ang na-recycle, at ang kabuuang halaga ay 924 na milyon. 924 na milyon. Sa ganoong kaikling panahon, napakaraming pera ang nagastos. Maaaring mahulaan na hindi magtatagal bago mapunan ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya na ito. Ang munting bastard na ito. Kinuha ni Hong Wigyu ang mikropono at tulala na tumayo sa podium. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin ngayon. Dapat ba niyang pasalamatan ang mga miyembro ng Kamara ng Komersyo para sa kanilang suporta at ipagdiwang ang kanyang pagbabalik sa Kamara ng Komersyo, o dapat ba niyang bigyan ng magandang pagagalitin si Hong Dali at mangakong hindi siya bugbugin hanggang sa mamatay siya kapag nakauwi na siya? Well, si Hong Wigyu ay medyo mabilis. Natigilan siya saglit at pagkatapos ay mapagpa siyang binago ang paksa, mahal na mga ginang at ginoo, patuloy nating panuurin ang pagtatanghal ng ating Dali. Ito ay tungkol sa pagliligtas ng yaman ng ating pamilya. Alinmang paraan, lahat ay maghihintay at makakakita. Pagkatapos ay mabilis niyang iniabot ang mikropono at mabilis na tumakbo pabalik. Hindi ko na kayang manatili sa harap ng rostrum. Medyo mabangis ang mga mata ng mga tao rito. This time iba na sa dati. Si Hong Dali, ang bastard na iyon, ay nawalan ng higit sa 900 milyon sa loob lamang ng isang araw. Hindi siya sigurado kung gaano karaming pera ang kakailanganin niyang punan mamaya. Pinakamabuting huwag banggitin ang usapin ng pagbabalik sa Kamara ng Komersyo. Sa pagkakataong ito, ang mga sumusunod na miyembro ng Chamber of Commerce ay talagang nabigla. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 900 milyon upang i-recycle ang mga fengtian na kotse sa isang araw. Sa isang buwan, hindi pa rin hihigit sa 20 bilyon.
Paano ko maibabalik ang pera na ito? Wigyo, mukhang medyo seryoso sa pagkakataong ito. Nagkibit-balikat si Liu Yawei, higit sa 900 milyon sa isang araw. Kung aabutin ng isang buwan. Oo, hindi maliit ang butas na ito. Tumango si Mutai. Mas mabigat ang boses, 20 billion lang ang total wealth ko, hindi biro. Alam ko, ang munting bastard na ito, halos tumindig ang balahibo ni Hong Wigyo, pangako hindi kita bugbugin pag uwi mo. Damn him. Ang mga miyembro ng Chamber of Commerce sa ibaba ay sunod-sunod na nag-uusap, oh my god, this day the prodigal made more than 900 million, this time it was a big deal, paano ko maibabalik ang pera na ito? Oo, this time big deal na. Kabanata 602 Bai Hichou Sholo. Kasabay nito, sa East China Sea of Heaven. Pinangunahan ni Hong Dali ang isang malaking grupo ng mga dogleg at bumalik sa Airyu aircraft carrier sakay ng fighter jet. Kung hindi, ang carrier ng sasakyang panghimpapawid na ito ay napaka-cost-effective na bilhin. Handa na ang paliparan, kaya napakaginhawang lumipad at pumaroda. Napakasayang lumabas ngayon. Malaki ang ipinahayag ni Hong Dali tungkol sa paglalakbay na ito. Masiyahan. Hindi sa banggitin na siya ay gumawa ng maraming magagandang bagay, ngunit ang susi ay sa wakas ay mayroon siyang paraan upang mawala ang kanyang kapalaran. Near-recycle ang mga Fengtian na sasakyan. Napakaraming Fengtian na sasakyan sa buong bansa. Sa recycling na ito, hindi ba tataas ang attribute points na parang baliw? Bueno, ang pinakabagong teknolohikal na mga guhit ng maliit na high-energy electron collider ay nangangailangan pa rin ng higit sa 220 attribute points, na higit sa 2 bilyon, na hindi masama, basta-basta. Tinatayang magiging sapat na ito sa loob ng ilang araw ayon kay Goben 4 ayon sa mga kalkulasyon, mahigit 900 milyon na ang natupok sa loob lamang ng isang araw. Tinatayang malapit na itong matapos. Sa wakas nakabalik na ako. Pagod na ako nitong nakaraang 2 araw. Si Tang Moxon, na bumalik sa normal na pananamit, ay hinawakan ang kamay ni Hong Dali na nakangiti at nagtanong, Dali, ano ang gagawin natin pagbalik natin? Sinabi ni Sister Hatsune na halos tapos na ang holographic game helmet. Dapat ba nating puntahan iyon? Siyempre, bumalik ka dito. Natawa si Hong Dali, sa hinaharap, kapag bumuo kami ng mga holographic online na laro, gagamitin namin ang mga Dali coins bilang unit ng pera. High-end at high-end. Para maglaro ng mga laro, dapat malaki ang layout. Okay, ungol ni Tang Moxon, hindi ko alam kung paano mo gagastusin ang iyong pera kapag lumabas na ang larong ito. Siyempre, yun lang. Sinabi na inaabangan pa rin ito ni Tang Moxon. Holographic na mga online na laro, magsuot ng helmet ng laro at maglaro habang natutulog, tiyak na magiging kasiya siya ito, at tiyak na magiging sikat ito noon. Halika, bumalik tayo sa Big Fish. Sa pag-aakalang makikita na niya ang holographic helmet at ang cute na batang babae na si Hatsune, hindi na makapaghintay si Hong Dali na sabihin, bumalik ka at tingnan mo muna. Pagkatapos ay magpahinga ka, at kapag tapos na ako, isusuot ko ang iyong helmet at maranasan ko ito. Okay. Sumakay ang lahat sa bangka at pumunta sa carrier ng sasakyang panghimpapawid ng Big Fish. Sa sandaling bumalik sila sa Big Fish, isang malaking grupo ng mga tao ang ganap na natigilan. Sa oras na ito, sa malaking isda, itinuro ng Zerg Queen na si Zhang Yi ang kanyang daliri sa langit. Sumisigaw ng malakas. Mayroong isang malaking bilog ng mga tao sa paligid, kabilang ang mga kaklase ni Hong Dali, mga mandaragat, mga sundalo sa sasakyang panghimpapawid, mga tagapagluto, at ang kagandahang nagpapanatili kay Lucifer. Halos lahat nandoon, nakatingala sa langit, nakatingin sa likod. Komento, hoy, ito ay talagang kamanghamanghang. Ang mga tao sa paligid ni Master Dali ay talagang hindi simple. Oo, ito ay sobrang nakakatakot, hindi ako nangangahas na makita ito. Sabi mo hindi ka maglakas loob na makita ito, ako mas tinatangkilik mo ito kaysa sa iba. Tahimik na nag-uusap ang lahat, at lumapit si Hong Dali at ang iba pa. Nagtataka siyang nagtanong, hoy, ano ang tinitingnan mo? Ano ang mayroon sa langit? Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, tumakbo si Zhang Yi, itinuro ang langit at sinabi kay Hong Dali, Master Dali, tulungan mo ako. Sister Xiaoyi. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tumingin si Hong Dali kay Zhang Yi at itinuro ang kanyang ilong, nga pala, nasaan ang anak kong si Bai Heko? Saan ka nagpunta? Ayos ba ang maliit na lalaki? Saan pa tayo pupunta? Itinuro ni Zhang Yi ang antena sa itaas ng isla ng Big Fish at sinabing, ang anak mo ay genetically modified ko, at ang orihinal na sakit ay nawala, ngunit ang munting bastard na ito ay hindi nakikinig sa akin ngayon. Buong araw na tumatakbo. Hindi makakaalis sa linya ang lalaking ito. Lumipad pa. Hindi makaalis ang linya. Lilipad sa linya. Lilipad pataas. Hong Dali, Tang Moxon, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, iba. Lumipad si Xiao Bai Heko. Sandali lang, medyo malaki ang dami ng impormasyon. Malakas na hinaplos ni Hong Dali ang kanyang mga templo, sabi mo ang aking Xiao Bai Heko ay maaaring lumipad. Nakataas ba ang antena sa tuktok ng isla ng airship? Ang aming Xiao Bai He can fly. Parang walang ganong kakayahan si Cho, di ba?
Maaari silang lahat lumipad. Hindi pa ako makakalipad. Hindi man lang niya sinabi sa tatay niya na kaya niyang lumipad. Napakasarap sa pakiramdam na sabihin sa akin. Dali, hindi ka nagulat. Nagulat si Tang Moxon, si Xiao Bai Heko ay maaaring lumipad. Siya ay maaaring lumipad. Hindi ka ba nagulat? Ha? Natigilan si Hong Dali. Pagkatapos ay itinuro niya ang langit at sumigaw, ikaw na maliit na bastard, bumaba ka dito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang isang nakakatuwang bagay na maaari kang lumipad? Sa tingin mo ba ako ang iyong ama? Masaya kang tumawag sa akin pagkatapos ng lahat. Napakabuti paano mo makukuha ang lahat sa iyong sarili. Zhang Yi, Tang Moxon, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, iba. Parang anak, parang anak. Pare, hindi naman isang pamilya ang hindi nakatira sa iisang bahay. Ang malungkot na ugali ni Xiao Baihe ay talagang katulad ng kay Hong Dali. Pareho silang walang puso at walang puso. Wawa! Ang boses ng isang bata ay nagmula sa langit, at pagkatapos ay isang maliit na itim na anino ang tumalon pababa mula sa itaas. Noong una, ito ay isang maliit na tuldok lamang, at pagkatapos ay ang tuldok ay naging mas malaki at mas malaki. Nang makita siya ni Hong Dali, bago niya makita kung ano ang hitsura niya, si Xiao Bai Heko ay itinapon na ang kanyang sarili sa mga bisig ni Hong Dali at sumigaw ng nakangiti, Wawa, yakap. Si Tatay Po. Hindi si Wawa. Tawagin mo akong Daddy. Kalimutan mo na, tawagin mo na lang siyang Wawa. Tang Moxon, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, iba. Matapos tumawa ng ilang sandali, sa wakas ay nakita ni Hong Dali kung ano ang hitsura ni Xiao Bai Heko ngayon. Ang kanyang buhok ay nawala, at ang kanyang balat ay natatakpan ng maraming dark green carapace. Tila may isang sombrero sa ulo, na ang mga gilid ay nakatayo ng mataas, at ang mga tainga ay isinama sa carapace sa ulo. Sa likod ay isang pares ng kayumangging pakpak, nakahawig ng isang tuxedo. Dapat sabihin na nagbasa si Hong Dali ng comics na tinatawag na Dragon Ball bago naglakbay sa panahon. Kamukhang kamukha ng Xiao Bai Heko ngayon ang Cell, ang android sa Dragon Ball, o ang Cell na mukhang sanggol. Kapatid mo, sisirain mo ang lupa. Ano, Sister Xiaoyi, paano naging ganito ang anak ko? Tumingin si Hong Dali sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Ang Xialo ngayon. Hindi, Xiao Bai Heko, ang balat na hindi natatakpan ng carapace ay kasing linaw ng jade. Hindi na mukhang may mga paltos kung saan-saan noon. Ang bango ng gatas ay maririnig mula sa buong katawan, at sa wakas ang pinakamahalagang bagay ay ang maliit na batang ito ay maaaring lumipad ngayon, at ang mga bisig na humahawak kay Hong Dali ay napakalakas. Hindi kalabisan na sabihin na ayon sa lakas ng batang ito, tinatayang ang isa o dalawang malalaking lalaki ay maaari lamang gumamit ng dalawang kamao. Ay, wala lang talaga. Sa pagharap kay Hong Dali, isang malaking financial backer, si Zhang Yi ay bigla siyang nahiya muli, sa katunayan, nakagawa lang sila ng pinakahuling pagtuklas. Ito ay isang pagsasanib lamang ng mga gene mula sa ilang buhay na bagay. Talagang wala ito. Isang pagsasanib ng mga gene mula sa maraming buhay na bagay. Halos umagos ang ilong ni Hong Dali pagkarinig nito. Bumaba, ano sila? Sabihin mo sa akin Dali, may magandang ideya ako. Hintayin mo akong tingnan. Sabi ni Zhang Yi at naglabas ng maliit na notebook mula sa maliit na bag na dala niya. At nagsimulang magbasa isa-isa. Para sa lakas, ginagamit ang mga gene ng Bayard fruit ants. Ang Bayard fruit ants ay kayang buhatin ang mga bagay ng 900 beses sa kanilang sariling timbang, at itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang species sa mundo ng mga insekto. Ang uri ng bilis ay gumagamit ng mga gene ng Jotrap ant. Ang mga panganang langgam na ito ay maaaring bumilis at umatake sa 100,000 beses kaysa sa acceleration ng gravity. Nangangahulugan ito na maaari silang kumagat sa isa't isa sa bilis ng kidlat ng 2,300 beses na mas mabilis kaysa sa isang kisap mata. Ang aktwal na bilis nito ay umaabot sa 145 milya bawat oras, at ang lakas na ginagamit nito sa 300 oras. Sariling timbang ng langgam. Ang mga gene ng mga pakpak ay mula sa Australian dragonfly, na maaaring umabot sa pinakamataas na bilis na 58 milya bawat oras. Kilometro, ito ang pinakamabilis na lumilipad na insekto sa kalikasan. Bueno, binago ko ng kaunti ang gene na ito, at ngayon ang pinakamataas na bilis ay 150 kilometro bawat oras. Matapos basahin ni Zhang Yi ang lahat ng ito, binasa ito ni Hong Dali nakatingin kay Zhang Yi, pagkatapos ay kay Xiao Bai Heko sa kanyang mga bisig, sa wakas ay nagtapos siya, sa madaling salita, ginamit mo ang pinakamalakas na gene sa mundo upang baguhin ang ating maliit na Bai Heko sa kung ano siya ngayon. Nako, huwag kang mag-alala tungkol sa mga detalye, misla na paliwanag ni Zhang Yi, mas mabuti na ito kaysa mabalutan ng mga paltos dati, di ba? Well, totoo iyon. Sa pagsasalita tungkol dito, si Hong Dali ay nasisiyahan pa rin. Ito ay talagang mas malakas kaysa dati. Oo, syempre, idinagdag ni Zhang Yi, nga pala, kasama rin sa kanyang mga gene ang mga gene ng pinakamalakas na nilalang, ang tardigrade, at ang mga gene ng Daikya ng Parola sa madaling salita, maliban kung ang kanyang katawan ay madudurog, hindi siya madaling mamamatay. Damn!
Hindi ba ang kakayahan ng cell na ito sa muling pagkabuhay? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, mula ngayon ang aming maliit na Baiheko ay kailangang palitan ng pangalan na Baiheko Sholo. Well, kahit na ano, napakalakas pa rin ng ating Xiao Baiheko, basta gumaling siya sa kanyang karamdaman. By the way, bakit siya naging ganito? Nagtataka si Hongdali, Sister Xiaoyi, hindi ba't binago mo rin ang iyong mga gene? Bakit napakaganda mo pa rin? Nako, nahihiya akong sabihin iyon. Halatang namula ang mukha ni Zhang Yi, at medyo nahihiya siya, ako ay isang normal na tao, at walang gaanong binagong mga gene. Ngunit iba ang Xiao Baiheko. Ang kanyang mga gene mismo ay may depekto, kaya sila ay pinagsama sa ibang mga gene. Naging maayos ito gaya ng inaasahan syempre, naging ganito pagkatapos ng pagsasanib. Oh, ibig sabihin, ang ating munting bastard ay ganap nang gumaling sa kanyang sakit. Binuhat ni Hongdali si Xiao Baiheko at tiningnan ito. Little Tintin, well, okay lang, andito pa si Tintin. Buti na lang, buti na lang. Zhang Yi, Kang Moxan, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, iba. Ang dapat mong alalahanin sa oras na ito ay halatang hindi si Little Dingding, ikaw ay isang mahinang kaluluwa. Kabanata 603 ang mahiwagang virtual na mundo. Habang nagsasalita siya, biglang sumigaw si Xiao Baiheko, Papa, gutom ka na, gutom ka na. Pawis na pawis si Hongdali, si tatay, hindi si tatay. Sinabi ni Xiao Baiheko, Papa, gutom ka. Okay, ihahatid na kita. Walang paraan. Kinuha ni Hongdali ang isang dairy bean mula sa kanyang bag at sinabing, kumain ka na nito, hindi ka makaramdam ng gutom pagkatapos kumain ito. Isang dairy bean para kay Xiao Baiheko, isa para kay Xiaoyi's sister, at isa para sa Little Tiger. Isang bala ng bakal. Paano ang Gundam? Hongdali, nga pala, nasaan ang ating container? Araw-araw siyang natutulog kamakailan at ang kanyang balahibo ay pumuti. Ano na ang nangyayari ngayon? Medyo napahiya si Zhang Yi nang magsalita tungkol sa Gundamer, binago ko rin ito. Damn it! Adik ka ba? Halos bumagsak ang ilong ni Hongdali, ano na ang nangyari ngayon? Ito, medyo natakot si Zhang Yi. Natatakot siyang sisihin ito ni Hongdali, buti na lang hindi patay. Nako, medyo pagod na ako. Matulog ka muna. Sabi niya at tumakbo na parang ihip ng hangin. Well, ano ang nangyayari sa aming maliit na Gundam? Sa pagtingin kay Zhang Yi na tumatakbo ng napakabilis, maaaring may nangyari sa Gundam. Hindi nagtagal, nalaman ni Hongdali na hindi siya masyadong nag-iisip. Dahil hindi niya alam kung telepathy ba iyon o ano, kusang dumating si Gundamer. Isa itong puting tigre na may haba na higit sa 2 metro. Parang hindi masyadong angkop na sabihing tigre ito. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Gundam ay nababalot ng mga piraso ng gintong carapace, at ipinaray sa itim at puting-puting tigre na balahibo, siya ay tumingin super mabangis. Lalo na yung golden carapace sa ulo parang golden helmet. Ito, natigilan si Hongdali. Ito ba ang Gundam natin? Dapat itong tawaging golden egg sa pagkakataong ito, tama ba? Array. Sa sandaling makita niya si Hongdali, agad na sumugod si Gangdaner, nakatayo ng patayo kasama ang kanyang malaking katawan, pinulupot ang kanyang 2 paa sa harap sa leeg ni Hongdali at binigyan siya ng matinding paghaplos. Well, hindi na kailangang sabihin, ang foodie na ito ay dapat na gutom. Good boy, ginantimpalaan ito ni Hongdali ng isa pang power bean, pagkatapos kumain, matulog ka na. Matapos kainin ang bakal na bala ng power bean, nabusog ang bata. Wala na. Sa wakas tumahimik na. Pinunasan ni Hongdali ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagpakawala ng mahabang hininga. Ang dami nga ng impormasyon ngayon ay medyo napakalaki. Isang napakaliit na halimaw. Ang lumilipad na Xiao Baiheko, isang ganap na nakamutate na golden armored na puting tigre. Ito ay dahil sa kanyang malakas na puso. Ang iba ay mamamatay sa takot. Sa oras na ito, alam din ng lahat na hindi gusto ni Hongdali na binugbog siya. Nagtipon ang mga tao sa paligid upang manood, at pagkatapos makita ang kaguluhan, tiyak na umatras sila. Agad na tumahimik ang eksena. Sa wakas ay tahimik na. Hiniling ni Hongdali kay Xiao Baiheko na sumakay sa kanyang leeg. Naglakad ang grupo ng mga tao patungo sa laboratorio ni Hatsune, tumatawa at nagbibiro, kalimutan mo na yan, huwag na natin masyadong isipin. Tingnan muna natin ang lugar ni Hatsune. Para sabihin na sabik silang bumalik sa pagkakataong ito. Ang pinakamalaking dahilan ay ang pananaliksik sa holographic gaming helmet ay nakumpleto na. Ngunit sinabi ni Miko na may mali sa helmet, at hindi niya alam kung ano iyon. Agad na sinundan ng lahat ang isla ng Big Fish at pumasok sa hull ng aircraft carrier. Ang laboratorio ni Lin Chuyin ay nasa harap mismo ng katawan ng sasakyang panghimpapawid ng Big Fish. Kaiba sa laboratorio sa Chenwei Building, ang Hatsune Laboratory ngayon ay ganap na naging high-tech na laboratorio. Ang lahat ng real-time na kagamitan sa aplikasyon sa laboratorio ay gumagamit ng holographic projection na teknolohiya. Ang lahat ay dinisenyo sa pamamagitan ng holographic projection.
Pagkatapos ay gamitin ang computer upang kalkulahin, at pagkatapos makumplito ang lahat ng mga kalkulasyon, matagumpay na nagawa ang modelo, at pagkatapos ay direktang ibibigay ito kay Goben para sa produksyon. Sa makatuwid, ang teknolohikal na pag-unlad ng Hatsune Laboratory ay napakabilis sa kasalukuyan. Kailangan mo lang isipin ang laboratorio ni Tony Stark, ang bida sa pelikulang Iron Man, at mauunawaan mo ang kasalukuyang Hatsune Laboratory ay katulad niyan, ngunit mas maging mas advanced. Pagkatapos ng lahat, ang paggastos ng pera ay espesyalidad ng Hongdali. Ang lahat dito ay ang pinakamahusay. Maging si Goben ay may 6 na unit, na responsable sa pagkalkula ng mga teknikal na guhit ng Hatsune. Matsuyin, haha, kamusta ka ngayon? Okay. Direktang naglakad si Hongdali papunta sa laboratorio na may ngiti. Nang makita niya si Lin Chuyin, ibinuka niya ang kanyang mga braso at sinabing, halika para yakapin. Well, mahinang sabi ni Lin Chuyin, na hindi kailanman tumanggi sa kahilingan ni Hongdali. Matapos bigyan si Hongdali ng hindi gaanong mainit na yakap, hindi nagpahayag ng kahit anong saloobin si Lin Chuyin. Sinabi lang niya, may problema sa holographic gaming helmet, kaya gusto kong bumalik ka at tingnan. Well, wala namang sinabi ang babaeng ito. Mahusay na maipahayag ni Hongdali ang kanyang sarili, at sanay na siya sa ganito. Agad siyang tumango at nagsabi, well, okay, tingnan ko muna kung ano ang nangyayari. Habang sinasabi niya ito, inutusan niya ang isang Goben robot sa tabi niya, ikaw si Goben G, pakidala sa akin ang holographic game warehouse. Ako si Goben No. 5, Young Master. Sinabi ni Goben Wu sa sobrang dismayadong boses, nakakatakot na hindi mo ako maalala sa bawat oras. Nakakalungkot talaga. Pinalayas ito ni Hongdali, huwag kang malungkot, mas depressed ako kaysa sa iyo. Magtrabaho ka kaagad. Okay, Young Master, sabi ni Goben Wu. Pumunta siya doon, at hindi nagtagal, isang malaking bodega ng laro na kasing tangkad ng tao ang dinala ni Goben Wuyan. Isa itong silver-white game cabinet na may iba't ibang circuit connection sa loob. Ang ulo ay isang kulay abong metal style na mechanical na helmet na pakasify na estilo. Hayaan mo akong subukan ito. Dumating ang bodega ng laro at diretsyong nahiga si Hongdali dito. Sa sandaling isinara niya ang takip ng kompartimento ng laro, ang mekanikal na helmet ay agad na ibinaba sa kanyang ulo, at pagkatapos ay ilang maliliit na piraso ng metal ang nakakabit sa kanyang ulo. Ito ang mga nerve signal receiving device sa neural connection system. Ito ay batay dito na ang utak ng mga tao ay maaaring direktang makatanggap ng mga signal mula sa holographic game helmet. Maya-maya, tumunog ang isang cool na electronic sound. Ang mga signal ng ulo ng nerve ay konektado, ang holographic na imahe ng gumagamit ay nascan, at nakakonekta sa virtual na network ng internet. Mangyaring maghintay. Pagkatapos ng halos 2 minutong paghihintay, syempre, saglit lang itong naramdaman ni Hongdali. Sa isip niya, unang nagdilim ang buong mundo, at pagkatapos ay unti-unting lumiwanag. Hindi nagtagal, lumitaw ang kanyang katawan sa isang mahiwagang kontinente. Ito ay isang napaka-kakaibang kontinente. Sa kalangitan ay isang malaking gintong araw, na mas malaki kaysa sa araw na nakikita mula sa lupa. Ang buong paligid ay napakalinis na lupa at kagubatan, at paminsan-minsan ay may mga hayop na gumagala. Marami sa mga hayop na ito ang nakita na dati, at marami ang hindi pa nakikita. Paminsan-minsan, magkakaroon ng ilang mga pongol na halatang mga higanteng hayop na nagmumula sa kagubatan, na lubhang nakakatakot. Speaking of which, hindi nakakagulat na sinabi ni Hatsune na may mali sa holographic game helmet. Naalala ko na hindi ganoon kaganda ang pagkakagawa ng mga laro natin. Tingnan mo ang mga puno, lupa, at mga hayop. Hindi sila kamukha ng mga karton sa laro. Ang hangin. Hindi nakakagulat na medyo nagulat si Hongdali. Ibang-iba ang kapaligiran dito sa naisip ko. Ang mga puno ay parang tunay, at ang mga hayop ay walang pinagkaiba sa mga tunay na hayop. Napakalinaw ng pakiramdam na ito. Dahil kahit gaano kahusay ang laro, imposibleng gawin ang kapaligiran sa ganitong lawak, at ang pinakamahalagang bagay ay tila walang pinagkaiba ito sa realidad. Kumaway si Hongdali sa isang cute-looking golden retriever na kuneho, at ang kuneho ay talagang tumakbo siya patungo sa kanya. Magagamit ba dito ang aking kakayahang kontrolin ang mga hayop? Sinubukan ito kaagad ni Hongdali, gusto mo bang umikot sa isang bilog? Oo nga, naramdaman ng mga tagubilin ni Hongdali, ang golden retriever rabbit ay napakamasunurin siyang umikot sa lupa. Pupunta ako. Medyo nagulat si Hongdali, talagang totoo. Kaya ano ang nangyayari dito? Ngunit hindi niya ito inaasahan. Habang iniisip ito ni Hongdali, biglang may kumatok mula sa isang lugar na hindi kalayuan sa likuran niya. Tumunog ang boses, at lumingon si Hongdali at nagulat, ha? May tao ba talaga dito? Napakagwapong binata. Siya ay may mahabang purple na buhok, purple na kilay, at maging ang kanyang mga mata ay purple. Siya ay may taas na 1.8 metro at nagsusuot ng mga damit na katulad ng sa mga pelikulang science fiction. Mukha siyang cool na cool. Ang higit na nakaakit ng atensyon ni Hongdali ay ang pagdadala niya ng napakalaking mahabang espada sa kanyang likod. Ang malaking espada ay tila higit sa isang talampakan ang lapad at halos 2 metro ang haba.
Kung titingnan ng bigat, maaaring mahigit 2 o 3 metro ang taas nito. 100 libra. Ang gayong karakter ay lumitaw sa larangan ng pananaw ni Hong Dali, na labis na ikinagulat ni Hong Dali, ang cool na tao, sino ka? Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang lalaki ay halatang natigilan saglit, at pagkatapos ay hindi siya tumugon. Sagot niya at nakatingin lang kay Hong Dali ng blanko. Pinandilatan siya ni Hong Dali. Pagkaraan ng halos 10 segundo, muling nagtanong si Hong Dali, itong cool na lalaki, sino ka at bakit ka nandito? Ako. Sa wakas ay nagsalita ang lalaki, ang pangalan ko ay Dika, ano ang iyong pangalan? Dika, Hong Dali tilted his head and said with a smile, my name is Brother Dika, what is that? How come it's here? This is a holographic game na ginawa ko. Hindi pa open to the public. Nasa experimental stage pa lang. Logically speaking, dapat walang tao doon. Saglit na natigilan si Dika. Mabangis siyang tumango, oo, magandang pangalan iyon. Sabi niya at lumakad, habang naglalakad, nag-aaral din ako nito, at halos matagumpay na ako, pero parang may mali. Nakita kita pagpasok ko. Nagulat na sinabi ni Hong Dali, hindi ba ibig sabihin na ang holographic na larong ito ay maaaring automatikong kumonekta sa internet? Siguro, nakangiting naglakad si Dika para maupo sa isang malaking bato sa tabi ni Hong Dali. Sumunod, nagtanong siya, bueno, Dali, ito ba ang unang pagkakataon mo rito? Kailan magiging available ang larong ginawa mo? Pagkatapos niyang sabihin ito, nag-isip sandali si Hong Dali, at pagkatapos ay umiling ng mapagpasyang, ewan ko. First time kong pumasok at maglaro. Kung kailan ipapalabas ang laro, hindi ko alam. Tingnan natin ang pag-unlad ng pag-unlad, haha. Pagkasabi nito ay tumingin si Hong Dali sa likod ni Dika. Habang nasa likod ang higanteng espada, nagtanong siya, Kuya Dika, balak mo bang patayin ang dragon? Paano mo napunta sa lupa ang napakalaking espada? Kabanata 604 na Chenji Tang Hongdao. Itong espada. Nang makitang si Hong Dali ay labis na nakikiusyoso sa malaking espada sa kanyang likod, agad na ibinaba ni Dika ang espada at iniunat ang hawakan kay Hong Dali, ako mismo ang gumawa nito, para sa pagbuo ng laro. Dapat ay mayroon kang ilang mga pribilehiyo. Ang espadang ito ay napakalakas. Gusto mo bang subukan ito? Okay. Kinuha ni Hong Dali ang higanteng espada gamit ang isang kamay, iwinagayway ito, at sa wakas ay nilaslas ito na parang kutsilyo sa kusina. Isang malaking bato, na may malambot na, click, na tunog, ang bato ay direktang nahahati sa dalawa. Napakalakas ng espadang ito. Nagulat si Hong Dali, anong kalidad ito? Mahalaga ba ang bagay na ito? Okay lang, tumingin si Hong Dali sa kanya habang hawak ang higanteng espada na ito nang walang kahirap-hirap. Hindi, halatang kumunat ang mga kilay ni Dika, ngumiti siya, binawi ang espada at itinago, at sinabing, hindi naman masyadong mahalaga, 200,000 galaxy coins lang. Nang sabihin niya ito, ang kanyang mga mata tinitigan niyang mabuti ang mga mata ni Hong Dali, gustong makita kung paano sisigot si Hong Dali. 200,000 galaxy coins. Nanlaki ang mata ni Hong Dali nang may pagtataka, ano ang galaxy coin? Mga barya sa galaxy. Ito talaga ang unang beses na narinig ko ito. Galaxy coins. Halatang medyo nalito si Dika sa tanong ni Hong Dali, ito ba? Actually ito ang currency unit ng larong ginawa ko, na nahahati sa mga planeta coins at galaxy coins. Pareho lang ang setting method. I exchanged 1,000 planet coins for 1 galaxy coin. Anyway, pinaglalaroan ko lang ito. Speaking of it, planet coins, the galaxy coin, ay hindi mahalaga, ang kanyang mga barya sa planet ay hindi mahalaga, ang kanyang mga barya sa planeta ay hindi mahalaga, ang kanyang mga barya sa planeta ay hindi mahalaga, ang kanyang mga barya sa planeta ay hindi mahalaga, ang kanyang mga barya sa planeta ay hindi mahalaga, ang kanyang mga barya sa planeta ay hindi mahalaga, ang kanyang mga barya sa planeta ay hindi mahalaga, ang kanyang mga barya sa planeta ay hindi mahalaga, ang kanyang mga barya sa planeta ay. Purchasing power of galaxy coins is mine is really undescribable anyway, kailangan mo lang malaman na may halaga ang galaxy coins. Bagamat hindi ko maintindihan, ito ay pakinggan. Planet coins at galaxy coins. Hindi masamang ideya iyon, sabi ni Hong. Napangiti si Dali sa kanyang buhok, bakit hindi ko naisip iyon? Napaka-high-end at classy ng pahayag na ito. By the way, Kuya Dali, mukhang napakalakas mo. Tinitigan ni Dika si Hong Dali, ang kanyang mga mata ay puno ng masigasig, ang maluwalhating higanteng espada na ito ay hindi magaan. Hindi ko inaasahan na hahawakan mo ito ng ganoon kadali. Ang bagay na ito ay mukhang medyo mabigat. Pero parang hindi naman ganoon kabigat kapag hawak mo sa kamay, mga 40 pounds lang. Para kay Hong Dali, na mayroong 100 puntos sa lahat ng katangian, hindi mahirap makuha ang bagay na ito. Ako ang lumikha ng larong ito, kaya dapat may mga pribilehyo ako, natatawang sabi ni Hong Dali. Aniya, hindi ito masama, hindi masama, hehe. Sabi niya sabay kindat, speaking of which, I really have to get something good to come in, otherwise look, you are all cool, and I am a bit too cool.
You're a bastard. This is not fit the style of a successful prodigal. Ho ho, I'll bring in my mechanical holy clothes when I get back. It will be great. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, medyo natigilan si Dika at desididong binago ang usapan. Madaling sabihin iyon. Tutulungan ko si Dali na makakuha ng ilan kung may pagkakataon ako. Siya nga pala, gusto kong mag-explore sa kagubatan. Gusto mo bang mag-explore sa kagubatan? Tumingin si Hong Dali kay Dika at pagkatapos ay tumingin dito sa kagubatan, nakikinig sa mga dagandong ng mga dambuhalang hayop sa kagubatan, napabulala si Hong Dali, Kuya Dika, balak mo ba talagang patayin ang dragon? Iyan ba ang dragon na iyong dinisenyo? Ihuhulog mo ba ang kagamitan kung papatayin mo ito? Sa mga online na laro, ang pagpatay sa mga halimaw at mga amo para mag-drop ng mga kagamitan ay kinakailangan, hindi ba? Pero umiling si Dika. Tumayo siya at sinabing, haha, paano mawawala ang mga kagamitan ng mga hayop? Sa katunayan, gusto kong makita kung mayroong anumang mahahalagang pag-aari sa malaking pugad ng hayop dito. Kung makakahanap ako ng Idian ore, mahusay iyon. Naglakad siya pasulong at tinanong si Hong Dali, Brother Dali, sasama ka ba sa akin? Okay, mabilis na sumunod si Hong Dali, at pagkatapos ay sinabing kakaiba. Idian ore. Ano iyon? Ito, huminto si Dika. Nang maglaon, ipinaliwanag niya kay Hong Dali, ito ay isang napakabihirang ore sa larong itinakda ko. Mapapabuti nito ang talas ng sandata at gawing mas nababaluktot at mas malakas ang sandata. Ito ay mahalaga. Aking maluwalhating higanti ang iba pang mga materyales para sa espada ay ordinaryong bakal, ngunit gumagamit ito ng humigit kumulang 200 gramo ng Idian na metal, na nagkakahalaga ng 200,000 galactic na barya. Kung ikaw ay 100 milyon, makakahanap ka pa ng 100 milyon. Ito ay napakalakas. Sige, ang Idian ore na ito ay napakalakas. Maging isang milyonaryo magdamag. High-end, classy, cool, at kahanga-hanga. Pwede ba? Ang 200 gramo ay nagkakahalaga ng 200,000 mga barya sa galaxy. Nagulat si Hong Dali, hindi ba ibig sabihin na ang Idian ore na ito ay napakabihirang? Hindi yan totoo, sabi ni Dika, ang tunay na ang presyo ay nagkakahalaga ng $1,000. Ang Idian ore ay ang pinakamahal na metal ore sa mundo. Obvious naman na mature na tao ang personality ni Dika. Bihira lang makakita ng tao sa mundong ito na sobrang interesado. May isang halaman na ang pinakamahusay na catalysta para sa paglilinang ng mga alagang hayop. Ito ay tinatawag na Chenjitang Hongdao. Pagkatapos kainin ito, ang mga alagang hayop sa labanan ay maaaring lumampas sa limitasyon ng paglaki ng katawan at maging napakalaki, at ang kanilang lakas sa labanan ay tataas din ng linearly. Ang isang Chenjitang Hongdao ay humigit kumulang 10,000 galaxy coins, gayunpaman, ako. Well, ang mga itinakda ko ay napakabihirang din. Kung mayroon man ito, tiyak na yumaman sila magdamag ng walang paliwanag. Hindi namin alam kung ano ang Idian ore, pero parang Chenjitang red bean. Bakit ito katulad ng ating power bean? Hindi ba merienda lang ang mga bagay na iyon? Kinain ko silang lahat sa isang dakot. Kuya Dika, tanong ni Hong Dali, na-set up mo na ang larong ito, kaya bakit mo gustong makipagsapalaran? Of course, sabi ng dalawa. Naglalakad ang mga tao sa gubat, at maingat na binuksan ni Dika ang daan sa harapan niya. Habang naglalakad siya, sinabi niya, nakakainip gumawa ng laro na omniscient at omnipotent, kaya ginawa kong mas komplikado ang mga setting para maging masaya ang adventure. Nang sabihin niya ito, pinutol niya ang mga sagabal na nakaharang sa daan. Pumulot siya ng ilang sanga at sinabing, mag-ingat kayo. Maraming mabangis na hayop dito. Marami sa mga itinakda ko ay napakataas ng antas. Kung matuklasan sila, mamamatay ang mga tao. Halimbawa, ang blue-eyed golden armored tigre, kung hindi tayo mag-iingat sa bagay na iyon kung makaharap mo ito, maaari ka lamang bumalik sa punto ng muling pagkabuhay. Tigre na may asul na mata at nakabaluti na ginto. Speaking of which, ang pangalan ng bagay na iyon ay parang napakalapit sa aming Gundam, ngunit hindi ko alam kung gaano ito kalakas. Magandang pangalan iyon, tanong ni Hong Dali, ang asul na matabang golden armored na tigre na ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tigre. Well, saglit na nag-isip si Dika, syempre. Ang mga mata nitong blue-eyed golden armored tigre ay berde. Nababalutan ng kumikinang na golden bone armor, ito ay dumarating at umaalis na parang hangin. Isa itong planeta level na alien beast. Ang mga kuko nito ay madaling pumutok ng mga bato. Kung tumama ito sa ulo, ang malaking puno ay mahuhulog. Wow, napakabangis. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, huwag mong salubungin. Saglit na paglalakad ay biglang huminto si Dika. Ang kanyang mga mata ay halatang puno ng takot, at siya ay nag-aalalang sinabi, ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Ano ang nangyayari? Parang naririnig ko ang dagandong ng asul na mata na golden armored na tigre. Papalapit ito sa atin, at higit pa sa isa. Tumakbo ka. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang braso ni Hong Dali at tumakbo pabalik sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit paano magiging mas mabilis ang isang tao kaysa sa isang tigre?
Pagkatapos lamang ng ilang hakbang, hindi na kailangan pang tumakbo. Sa harap nilang dalawa ay may dalawang malalaking tigre na halos 3 talampakan ang haba. Ang dalawang tigre ay natatakpan lahat ng kumikinang na golden bone armor, na may itim at dilaw na balahibo sa pagitan ng bone armor. Nakatitig ng malapitan ang dalawa nilang berdeng mata kina Hongdali at Dika. Tapos na, tapos na. Sa sobrang takot ni Dika, nanginginig ang mga paa. Bagamat hawak niya ang makinang na espada, wala siyang nararamdamang seguridad sa oras na ito. Ang blue-eyed golden armored tiger na ito, bilang isang planeta-level alien beast, ay masasabing ganap na walang talo sa mundong ito. Ito ay mabilis, may napakataas na damage clause, at sapat na malakas. Ito ay hindi lamang isa, ngunit isang pares. Ang pagtitig sa dalawang lalaking tulad nito ay talagang walang pagkakataong mabuhay. Kung mamamatay ka pagkatapos na manatili dito ng ilang sandali, mabilis na paliwanag ni Dika, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa loob ng 10 minuto ay automatiko kang bubuhayin kung saan ka lilito. Oh, blanko ang pagsang-ayon ni Hongdali, at pagkatapos ay tumingin sa dalawang asol na mata na golden armored na tigre, kuya, gusto mo bang sumakay? Pagkatapos ay tuluyang bumagsak si Dika. Iyon ay mga tigre na may asol na mata na may gintong nakabaluti. Ang isa sa pinaka-agresibong planeta level na alien beast ay nakahiga sa paanan ni Hongdali, mukhang kasing cute ng isang ordinaryong kuting. Hindi lang iyan, hinimas din ng lalaking ito ang kanyang ulo sa binti ni Hongdali. Damn it! Mali yata ang nakita ko. Tiyak ay. Ah, haha, ang galing mo, tumawa si Hongdali at diretsyong sumakay sa likod ng dalawang tigre na may kulay asol na mata na golden armored, sinasabi ko lang sa iyo, paano makakain ng tao ang mga cute na hayop. Kuya Dika, sabi ni Xiao Huang, hiniling ka ng isa pang Xiao He na sumakay sa kanila. Xiao Huang, Xiao He. Ito ay mga hayop sa antas ng planeta, sa palagay mo kaya mo talaga silang sakyan. Nanlaki ang mga mata ni Dika at tinitigan si Hongdali, Kuya Dali, kaya mo bang kontrolin ang mga hayop? Isa itong planeta level na alien beast. Ang bagay na ito ay napakabangis. Maaari itong kumumo ng mga bato gamit ang isang kuko at magwales gamit ang kanyang buntot. Bumagsak sa isang malaking puno, ang sandata ng buto ng katawan ay hindi masusugatan. Sa universo, hindi, ito ay isang walang talo, sa mundong ito. Ang malaking ulo ng golden armored na tigre na si Xiao Huang, anyway, ang taong ito ay mabuti at hindi kumakain ng tao. Okay. Medyo malaki ang dami ng impormasyon ngayon, at nagngangalit si Dika at napatadyakan ang mga paa sa bagay, kung hindi mo ito sasakay, mas malala ang kakainin mo, kaya mas mabuti pang sumakay ka. Pagkatapos sumakay sa planeta level na hayop na ito, sa wakas ay nalaman ni Hongdali kung gaano ito kasaya. Oo. Tumawa ng malakas si Hongdali, at si Xiao Huang, na nakasakay sa isang asol na mata na golden armored na tigre, ay nagpalakpakan, napakasaya. Ang mundong walang tao ay napakaasim at nakakapreskong. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo tungkol dito? Ang bagay na ito ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sa isang kotse. Tinatayang ang bilis ay hindi bababa sa 70 o 80 yarda kada oras. Gumugulong-gulong ito sa mga bundok at kagubatan na parang nasa patag na lupa. Sumipol ang hangin sa tenga ko. Sa bawat pagtalon nito, 17 o 8 metro ang layo nito. Sa kabundukan at kagubatan, ang lahat ng uri ng ibon at hayop ay sunod-sunod na umatras. Ang estilo ng walang talo na hari ng silangan ay tumutukoy sa gayong aura. Wow, hahaha. May nahulaan ba ito? Kabanata 605, tinawag ako ng aking ina sa bahay para sa hapunan. Ang saya-saya nilang dalawa this time. Ang mundong ito ay isang ganap na hindi kilalang mundo kay Hongdali. Gayunpaman, kaya niyang kontrolin ang mga hayop, malambot o matigas ang kanyang katawan, at nakasakay siya sa isang blue-eyed golden armored tiger, kaya kahit saan siya pumunta. Sa madaling salita, walang discomfort. Pinagpala rin si Dika. Itong nakababatang kapatid na si Dali ay parang walang puso at masaya, ngunit ang kanyang lakas ay talagang kasing taas ng langit. Sa mundong ito, makokontrol niya talaga ang mga hayop mga alien beast sa antas ng planeta. Napakabait kong bata. Sa mundong ito maari ka talagang maglakad ng patagilid dito. Kuya Dika, 3 o 4 na oras silang naglaro. Sinabi ni Hongdali na napakasaya, ngunit medyo pagod din siya, medyo pagod ako, at wala akong nakitang Ideon or dito. Oo, hindi ko nakita ang Chenji Tang Hongdao na iyon. Sinabihan ako ng aking ina na mag-offline at umuwi para sa hapunan. Kuya Dika, kailan ka darating? Nang marinig ni Dika na aalis na si Hongdali, medyo nadismaya si Dika at sinabing, you're off. Wala na akong masyadong kasiyahan dito. I'll log off and go back to it. Well, by the way, aniya at binigyan si Hongdali ng communicator, this is my communicator. Kailan ka kapag online na, pindutin ito at malalaman ko. Well, ang bagay na ito ay maginhawa. Mabilis itong kinuha ni Hongdali, sige, bababa muna ako. Haha, see you next time. Kuya Dika. Okay, see you next time. Pagkatapos ay sinabi ni Hongdali ang isang salita at muling bumagsak si Dika. Paano ito offline?
Nakalimutan ko bago ako pumasok. Marahil, siguro. Maingat na sabi ni Dika, ipikit mo ang iyong mga mata at tahimik na sabihin sa iyong sarili, subukang mag-offline. Ganyan ako naging offline. Oh, pagkatapos ay nawala ang figure ni Hongdali. Napakadaling mag-offline ng taong ito. Hongdali, pagkaalis ni Hongdali, hinawakan ni Dika ang kanyang baba, nag-isip sandali, at tuwang-tuwang sinabi, makokontrol mo pa rin ang mga hayop sa mundong ito. Nakakamangha. Ang kakayahang ito ay dapat na napakahalaga. Maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 2 milyong mga barya sa galaxy. Pagkatapos mag-log out ni Hongdali, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, saka itinulak ang pinto ng game room at umupo. Dali, ano ang pakiramdam mo tungkol sa paglalaro doon? Nang makita nila si Hongdali na nakaupo, lahat sila ay nagtipon at nagtanong, may pagbabago ba talaga sa loob? Iba ba ito sa inaasahan? Medyo iba. Kumuha si Hongdali ng isang malaking patatas at inihagis ito sa kanyang bibig ng 2 beses at sinabing, nakakapresko ito. Sabi niya at tumingin kay Lin Chuyin. Ang holographic gaming helmet ay ayos na ngayon, kaya hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagsasaliksik dito, gumawa muna tayo ng ilang silid sa paglalaro, at pagkatapos ay lahat ay maaaring pumasok at makipaglaro sa akin. Well, okay. Dahil sinabi ni Hongdali na hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagsasaliksik, natural na hindi tatanggi si Lin Chuyin, pagkatapos ay pag-aaralan ko ang maliliit na pinagkukunan ng enerhiya sa hinaharap. Ang enhancement device ay nasa huling yugto at halos makumplito na. Nagtanong si Tang Moxon sa gilid, masaya ba talaga sa loob? Ano ang hitsura nito? Siyempre masaya, napakalaki sa loob. Sinabi ni Hongdali na nasiyahan siya, halos kasing laki ito ng ating mundo, at hindi ko makita ang dulo ng kagubatan. 5,000 metro ang taas ng bundok. Napakalamig ng tubig. Naghiyawan ang lahat, mas magiging masaya ako sa pagkakataong ito. Oo, tumayo si Hongdali at naginat, nga pala, makipag-deal muna tayo at pumasok tayo mamaya. Oo. Pero kailangan mong ilihim at huwag basta-basta ilalabas. Umalis na tayo. Zinkson, please stay. Okay, ano ang punto? Inayos ito ng young master, kaya dapat kang makinig, ay pangako na hindi sasabihin sa sinuman. Nahiya si Tang Moxon nang marinig niya na gustong iwan siya ni Hongdali. Ibinaba ng maliit na batang babae ang kanyang ulo, kinalikot ang mga sulok ng kanyang damit gamit ang kanyang mga daliri, at nagtanong sa isang humuhuni na tono. Dali, hinahanap mo ako, anong problema? Walang ibang tao dito, pwede ba si Dali, anong balak mong gawin? Kung gusto niya akong halikan, dapat ba siyang tumutol o pumayag? Paano kung magpanggap na lang na wala kang pakialam? Speaking of which, wala pang sinasabi itong bastard Dali na, I like you, di ba? Napakasuklam ng taong ito, siguradong pinupunasan ng bulak ang kanyang mga ugat. Para bang isang USA si Tang Moxon sa kanyang puso sandali, iniwan ang kanyang sarili dito pagkatapos makaalis ang lahat. May nangyari. Hindi alam ni Hongdali na naisip lang ito ni Tang Moxon sa ganoong kaikling hininga, kaya ngumiti lang siya at sinabing, may natuklasan lang ako sa virtual na mundo, kaya titingnan ko ito kasama mo. Ang bastos na ito, napakagandang pagkakataon. Ang kanyang nerbiyos ay dapat panasan ng bulak, dapat. Hindi masabi ni Tang Moxon kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Medyo naliligaw siya, medyo relaxed, at medyo curious. Siya ay natigilan saglit, at pagkatapos ay nagtanong, Dali, ano ang nakita mo? Napakahiwaga. Karaniwan, hindi na kailangang itago ang anuman kay Hongdali, ang taong nakapaligid sa kanya. Hindi kaya may malaking natuklasan dito. Hinayla ni Hongdali si Tang Moxon para maupo sa sofa at bumulong, sa palagay ko ang virtual na mundong ito ay hindi malikha gamit ang teknolohiya ng ating mundo. Ang pinakamahalagang bagay ay nakilala ko ang isang tao sa virtual na mundo. Natatakot. May tao sa loob. Talagang nagulat si Tang Moxon sa pagkakataong ito, kaka-develop lang ng virtual game helmet na ito, di ba? Paanong may tao sa loob? Alam ko, kaya lang. Gusto ko bang manatili ka at tulungan mo ako sa aking pananaliksik? Na sinabi ni Dika na nagre-research din siya sa holographic simulation helmet. Naniniwala siya na may mali kahit paano niya ito tingnan. Ang isang tao ay natatakot na mag-isip ng mali kaya, well, may mali. Inalalayan ni Tang Moxon ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at sinabing, Dali, sabihin mo muna sa akin, ano ang hitsura sa loob. Sa madaling salita, ito ay dapat na isang kakaibang mundo sa loob. Sinimulan ni Hongdali na sabihin kay Tang Moxon, mga bato, puno, tubig, langit, araw, lahat ay halos pareho sa katotohanan. Alam mo ba, nandito ako sinadya din niyang gamitin ang espada ng lalaki upang putulin ang bato, at ang bato ay naputol sa 2 piraso ng isang snap. Nang sabihin niya ito, nakangiti siyang nagtanong, nakakita ka na ba ng anumang laro na makakamit ang gayong epekto? Kaya mo bang magputol ng bato? Ito ay ganap na hindi naririnig. Ang kasalukuyang teknolohiya sa mundo ay hindi makakarating sa antas na ito. Hindi ko pa ito nakita dati, pagsusuri ni Tang Moxon, sa kasalukuyang teknolohiya,
karamihan sa mga laro ay nakatuon lamang sa mga bagay tulad ng magagandang graphics at mas maginhawang operating system. Para sabihing nakatayo ka sa isang bato, mayroon pa ring ilang bagay na masasabi. Posible ito, ngunit talagang imposibleng maputol ang anumang bato gamit lamang ang espada, tama ba? At hindi ito mababawi pagkatapos putulin ito, tama ba? Nagkibit balikat si Dali, nalaman kong may hindi tama, kaya nakipaglaro ako sa taong iyon kahit saan. Habang nilalaro ko, mas napagtanto ko na hindi simple ang mundo. By the way, kumusta ang taong iyon? Tanong ni Tang Moxon, nararamdaman ko na ang taong ito ang susi. Ah, yung taong iyon. Nag-isip sandali si Hong Dali, ang kanyang pangalan ay Dika. Siya ay may purple na buhok, purple na mga mata, at ang mga damit ay medyo sci-fi. Kunin mo. Isang malaking espada. Wala na. Wala na. Ang laking tanga mo. Tinapakan ni Tang Moxon ang instep ni Hong Dali sa galit, at napangiti si Hong Dali sa sakit at sinabi, ang susi sa bagay na ito ay tungkol sa taong ito. Ikaw. Hindi ko masabi sa akin kung ano ang hitsura niya sa pamamagitan lamang ng paglalarawan sa kanya ng casual. Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang mga paa, mukhang ordinaryong tao lang siya. Maliban sa iba't ibang kulay ng kanyang buhok at mga mata, paano ko sasabihin ang iba pa? Remember so much, hindi ako bakla, bakit ka tumitingin ng mabuti? Sa palagay ko tama ka, pinag-isipan ito ng mabuti ni Tang Moxon, at pagkatapos ay nagtanong, nga pala, paano mo nalaman ang kanyang pangalan? Dika. Nagsasalita siya ng Chinese. Siyempre, naisip ito ni Hong Dali, at medyo maayos ang pagsasalita niya, hehe. Speaks Chinese, tinapik ni Tang Moxon ang kanyang mga labi gamit ang kanyang mga daliri. Nakatingin sa kisame, marunong siyang magsalita ng Chinese, mula kaya siya sa ating kaharian ng langit. Paano ito posible? Ang teknolohiya ng ating kaharian ng langit ay tiyak na wala sa antas na ito. Sa puntong ito, biglang nagningning ang mga mata ni Hong Dali at sinabi niya, tama, tama. Hindi siya sumagot nang may itinanong ako sa kanya, ngunit sinagot niya ito sa pangalawang pagkakataon, at ang kanyang accent ay halos kapareho sa akin. Sa tingin mo ba ito ang maalamat na programa ng pagsasalin? Anong uri ng programa sa pagsasalin? Itinaas ni Tang Moxon ang kanyang paa at tinadtad ito sa instep ni Hong Dali, napanood mo na ba ang napakaraming pelikulang science fiction? Paano ka magkakaroon ng ganoong uri ng programa sa pagsasalin? Nakakadiri ang taong ito, nakakabaliw ang kanyang imahinasyon. Hindi ba masyadong malaki? Ang mga programa sa pagsasalin ay lumabas na. Ah! Itinaas ni Hong Dali ang kanyang mga paa at hinimas-himas ang mga ito. Habang hinihimas-himas niya ang mga ito, sinabi niya, bakit mo ako tinatapakan muli? Walang ibang paraan para ipaliwanag ito maliban sa programa ng pagsasalin. Isa pa, pinaghihinalaan ko na ang taong ito ay maaaring isang dayuhan. Walang alien sa mundo. Gusto siyang sakalin ni Tang Moxon, huwag kang masyadong mapanlikha, okay. Ang mga dayuhan ay mukhang mga Earth lang, at sila ay tinamaan mo. Paano mangyayari ang ganoong pagkakataon? Ngunit hindi ito tulad ng mga dayuhan na hindi maipaliwanag ito. Kinamot ni Hong Dali ang kanyang buhok at sinabing, hayaan akong gumamit ng analogy. Halimbawa, masakit ang mga bola nitong si Dika. Mga bituin, napakalapit nila sa ating lupa. Pagkatapos, binuo nila ang Cosmic Virtual Interconnection Network, na sumasaklaw sa napakalaking lugar, kasama ang ating lupa. Pagkatapos, ang aming virtual game helmet. Hindi ba kailangan kumonekta sa signal ng utak? Katumbas iyon ng pagtaas ng frequency ng signal ng utak, at pagkatapos, bago kumonekta sa laro na itinakda namin, ito ay konektado sa kanilang virtual universe internet muna ikaw posible ba ito? Kabanata 606 na madilim na kagubatan. Nang sabihin ito ni Hong Dali, nadama ni Tang Moxon na ito ay napakaposible, kung hindi ay hindi ipapaliwanag ang bagay na ito. Sa wakas ay nag-online ang IQ ng batang babae at sinabi niya, kapag nilagay mo iyon, totoo talaga. Habang nagsasalita siya, gumuhit siya ng isang maliit na tuldok sa coffee table sa harap niya gamit ang kanyang daliri, ito ang ibig mong sabihin kapag masakit ang iyong mga bola. Star People. Pagkatapos ay gumuhit siya ng isang malaking bilog na may maliit na tuldok na ito bilang sentro, ito ang kosmikong internet na kanilang binuo. Pagkatapos ay random siyang nakahanap ng posisyon sa malaking bilog at gumuhit ng isa pang maliit na tuldok, ito ang ating lupa. Sa oras na ito, tumango si Hong Dali at sinabing, halimbawa, nakakonekta kami sa cosmic internet, at pagkatapos niyang matuklasan ito, direktang ipinadala niya ito. Pero hindi ito tama. Halatang hindi siya mukhang GM. Takot pa rin siya sa tigre sa loob, pero ayos lang ako. Kaya kung kontrolin ang lahat ng hayop sa virtual na mundong ito, hehe. Nakakatuwang sumakay ng tigre. Sabi mo takot siya sa tigre. Hinawakan ni Tang Moxon ang kanyang baba, karaniwan, may mali dito. Kung ang virtual na universo na ito ay binuo nila, kung gayon ay walang mga tala sa ating lupa. Dapat ay isang planeta na hindi nakatira. Dapat ay walang mga tigre o anumang bagay na tulad nito, at kahit na mayroon, hindi tayo dapat matakot. Ngunit sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila hindi pa ito natutuklasan ng ating virtual na daigdig. Ito ang sinabi ni Tang Moxon na napakahalaga.
Kung ang virtual na mundo na katumbas ng lupang pinasok ni Hongdali ay binuo ni Dika at ng kanilang planeta, kung gayon si Dika, isang kahabag-habag na planeta, ay matagal nang alam ang tungkol dito. Pero ayon sa eksenang nakipag-ugnayan sa kanya si Hongdali, hindi dapat ganoon din. Oo, naalala ko ito, biglang sabi ni Hongdali na nakangiti, nabanggit niya ang mga barya ng planeta at mga barya sa kalawakan. Kaya, hey Zinkson, sa palagay mo ba ang planetang barya na ito ay katumbas ng gusto natin? Ang Dali Coin na inilunsad ay dapat na isang mas mataas na antas ng pera kaysa sa Dali Coin. Ito ay mga 1 hanggang 10,000. 100,000. Pagkatapos ito ay tinatawag na Virtual Universe Coin ng Dika, ito ay tinatawag na Virtual Universe Coin ng Dika. Sistema ng sibilisasyon sa Milky Way na sumasaklaw sa buong Milky Way. Hindi ba ito imposible? Isang virtual network na sumasaklaw sa buong kalawakan. Ilang taon ang isang sibilisasyon na maaaring magsaliksik nito ay kailangang mauna sa mundo. Ang Milky Way ay napakalaki, hindi karaniwan na umiral ang mga bagay na may buhay, sabi niya sa kanyang nakaraang buhay sa Earth. Si Hongdali ay nanood ng maraming pelikula sa science fiction. Anyway, halos pangkalahatang tinatanggap sa mga science fiction na pelikula na magkakaroon ng iba pang mga nilalang sa universo, tulad ng Avatar, Star Wars, Transformers. Ngunit, nag-isip sandali si Tang Moxon. Sinabi niya, maraming taon na nating pinagmamasdan ng lupa, ngunit wala tayong nakitang anumang planeta na angkop para sa biolohikal na tirahan. Ang Milky Way ay tila may higit sa 130 bilyong bituin. Kinagat ni Hongdali ang kanyang mga labi, maaari mo bang suriin ang mga ito isa-isa? Oo, totoo iyon. Ang sinabi ni Hongdali ay medyo makatwiran, at si Tang Moxon ay hindi nakaimik, well, kahit na may mga masasamang bituin, makikilala natin sila pagdating ng panahon. Ito ay isang laban. Ito ay isang tabla na may swerte tulad ng mga bombang nuclear. Paano tayo makikipagkalakalan sa kanila? Paano ang mga barya ng galaxy? Naglabas si Hongdali ng ilang milk beans mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Tang Moxon. Naglabas si Hongdali ng ilang milk beans mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Tang Moxon. Star, kumain ka muna. Oh, kumuha ng isa si Tang Moxon at inilagay ang isa sa kanyang bibig. Pagkatapos kumain, nagtanong siya, bakit mo ako binibigyan nito ngayon? Medyo masarap. Well, Dika, ngumiti si Hongdali at kumain ng isa, maaaring ibenta ang dalibi na ito sa halagang 10,000 Galaxy Coins. High-end ba ito? Nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon sa gulat. Isang barya. Kanina ka lang kumain ng ganito. Dapat, mas malaki ang hitsura natin, nakangiting tumango si Hongdali, karaniwan ay hindi ako kakain ito. Ang taong ito ay lumalaban sa butil. Diyos ko. Sumugod si Tang Moxon, ikaw na alibughang anak. Huwag ka nang kumain, magpapahirap ka sa lupa. Aha! Si Hongdali ay kinurot sa leeg, at habang humihingal, sumigaw siya, huwag mo akong pagnanakawan. Merienda bitawan mo, may seryoso. Anong problema? Hindi naglakas loob si Tang Moxon na kurutin siya ng husto matapos marinig na sinabi ni Hongdali na seryoso ito ang susi ay hindi niya talaga kayang tiisin. Hindi ganoon kaalagang malaman na masakit ang mga bola ni Xingren. Ano ang maaari kong gawin para sabihin sa pinuno? Pagkaalis ni Tang Moxon, nagunat si Hongdali, kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang hepe, ano ang ginagawa mo, tiyuhin? Ngayon. Ikaw bastard, ang boses ng pinuno sa kabilang dulo ng telepono ay medyo nababalisa. May kinalaman ka na naman ba sa akin? Hindi iyon ang kaso, sabi ni Hongdali. Wala siyang pakialam at sinabi na lang niya, total na yan. Uncle Chief, kung hindi ka busy, kailan ka sasama sa mysterious uncle ko para maupo sa aircraft carrier ko as a passenger or something? Speaking of which, ang tagal ko nang bumili ng aircraft carrier na to. Halika at tingnan mo, haha. Bastos ka, seryoso ka ba? Huminto sandali ang pinuno, at pagkatapos ay direktang sumang-ayon, sige, magpahinga ka muna, at pupunta kami doon ng boss sa isang fighter jet ngayong gabi. Kung walang problema, darating tayo mga 8:30 PM. Sa pakikinig sa mga salita ni Hongdali, alam ng pinuno na hindi dapat basta-basta ang bagay na ito. Mas kilala niya ang karakter ni Hongdali kaysa sa iba. Sa maliliit na bagay, nagbibiro siya at hindi nagseseryoso, ngunit sa malalaking bagay, diretso pa niyang inimbitahan ang misteryosong lalaki, ang unang tao sa kaharian ng langit, kaya hindi na kailangang magtanong, tiyak na malaki ang nangyari. Matutulog muna ako, ngumiti si Hongdali at ibinaba ang telepono, Tito Chief, tawagan mo lang ako pagdating mo dito. Matulog ka na, bakla. Lumilipad ang oras, at sa isang kisap mata ay 8:00 na ng gabi. 15 puntos. Hoy, brat, hindi ka pa nagigising. Nang ang misteryosong lalaki at ang pinuno ay pumasok sa silid ni Hongdali, si Hongdali ay nakahiga sa kama, mahimbing na natutulog, at ang pinuno ay galit na galit. Bumangon ka dali, ikaw na munting bastard, paano kita patuloy na sisigawan na bumangon ka? Anong oras na?
Tulala na bumangon si Hong Dali at tiningnan muna ang electronics na nakasabit sa dingding. Zong, alas 8:15 pa lang. Napagkasunduan namin na hindi kami darating hanggang alas 8:30. Matutulog muna ako. Oh, masakit. Masakit. Nang makitang sa wakas ay nanimbalik na ang lakas ni Hong Dali, binitawan ng pinuno ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak sa kanyang mga tainga. Ikaw brat, sabihin mo sa akin na hintayin kita. Ayaw mo nang mabuhay. Okay, nag-aatubili na sabi ni Hong Dali, alam ko na. Hindi ako makatulog ng maayos ngayon. Dali, walang pakialam ang misteryosong lalaki, tinawagan mo kami ni Woody ng ganoon, baka may natuklasan ka na bago. Well, may bago. Si Hong Dali ay kumuha ng isang dakot ng dali beans at binigyan ang bawat isa sa pinuno at ang misteryosong lalaki ng isang dosina. Pagkatapos ay kumain siya ng mag-isa at sinabing, sa madaling salita, may nakilala akong dayuhan ngayon, sa palagay ko. Ahem, ubo. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, halos maglaway ang misteryosong lalaki. Nabulunan, real or fake? Sigurado ka bang alien siya? Dapat purple na buhok at purple na mga mata. Hindi siya mukhang taga-lupa sa kanyang pananamit. Ang susi ay ang lalaking ito ay marunong magsalita ng matatas na Chinese. Hong Dali sa wakas, idinagdag niya, tulad ko, mayroon pa rin akong Northeastern accent at Tianjin accent. Dapat akong gumamit ng language translation program. Mayroon ka. Naka-encounter talaga ng alien. May alien ba talaga? Nagtatakang tanong ng hepe. Mayroong halos 130 bilyong bituin sa Milky Way. Hindi isang kakaibang bagay na magkaroon ng mga dayuhan. Ang ekspresyon ng misteryosong lalaki ay sobrang solemn na, Dali, sabihin mo muna sa akin. Ano ang nangyayari? Sa madaling salita, sinabi na ang holographic game helmet na binuo namin ni Hatsune ay naaksidente at direktang konektado sa isang kakaibang online na mundo. Sinabi agad sa kanya ni Hong Dali ang lahat ng nangyari pagkatapos niyang pasukin ang mundo at makilala si Dika. Muli, sinabi niya kay Tang Moxen kung ano ang nasuri niya noon, at pagkatapos ay nagbuod ng ilang mga kahinahinalang pagdududa. Ang isa ay ang mundong ito ay masyadong makatotohanan, at imposibleng makamit ito ayon sa teknolohiya sa ating planeta. Ang mga hayop na iyon ay hindi nauugnay sa katotohanan. Ang mga hayop dito ay kasing totoo, at ang pinakamahalagang bagay ay nasa ilalim pa rin ng aking kontrol. Pangalawa, itong si Dika ay biglang sumulpot, at sinabi niya na ang mundong ito ay nilikha ng kanyang sarili, tulad ng aking holographic na laro. Direktang konektado ang helmet, ngunit hindi ito mukhang GM sa laro. Anyway, hindi ko pa nakita ang GM na natakot sa mga halimaw sa laro. Pangatlo, nakagawa siya ng maraming kakaibang konsepto, tulad ng planeta coins at iba pa. Galaxy coin, ayon sa teoryang ito, dapat ay tao siya sa ibang planeta sa galaxy. Anyway, iyon ang iniisip ko. Nang matapos magsalita si Hong Dali, tumahimik ang pinuno at ang misteryosong lalaki. Ayon kay Hong Dali, ang taong ito na nagngangalang Dika ay dapat talagang isang tao mula sa ibang mga planeta sa kalawakan. Kung hindi ay hindi magkakaroon ng kahulugan ang kanyang presensya. Unang punto, ayon kay Hong Dali, para sa isang makatutuhanang virtual na mundo, hinding-hindi aabot ang daigdig sa ganoong antas ng teknolohiya, at dahil natatakot si Dika sa mga hayop na nasa loob nito, nangangahulugan iyon na hindi siya dapat maging isang developer. Lalo na ang ikatlong punto, mga planetary coins at galactic coins. Malinaw na ang mga galactic coins ay dapat ang karaniwang pera ng kalawakan, ngunit ang exchange ratio ng pera na ito sa lupa ay hindi pa rin alam. Sa madilim na kagubatan, dapat kang mag-ingat sa mga batas ng madilim na kagubatan. Nagkatinginan ng dalawa at sabay na iminungkahi ang konsepto ng madilim na kagubatan. Law of the Dark Forest. Ano ito? Tumingin si Hong Dali sa kanilang dalawa at kakaibang nagtanong, parang nakakatakot. Ipaliwanag mo sa akin. Sa madaling salita, dahan-daw ang sinabi ng pinuno, ang sansinukob ay parang isang madilim na kagubatan, at ang bawat sibilisasyon ay isang mangangaso na may baril, na nakalusot sa kagubatan na parang multo, dahan-daw ang itinutulak ang mga sanga na nakaharang sa kalsada, sinusubukan na huwag gumawa ng ingay sa kanyang mga yapak, at maging ang paghinga ay dapat maging maingat. Siya dapat siyang mag-ingat, dahil may mga mangangaso na tulad niya na umaaligid sa kung saan-saan sa kagubatan. Kung makakahanap siya ng ibang buhay, isa lang ang magagawa niya, barilin at puksain ang mga ito. Sa kagubatan na ito, ang ibang tao ay impyerno at walang hanggan. Banta, ang anumang buhay na naglalantad ng pagkakaroon nito ay mabilis na mapapawi. Ito ang larawan ng cosmic civilization. Kapag natuklasan, isa sa kanila ay mapapawi. Hindi niya direktang sinabi sa iyo na siya ay mula sa ibang mga planeta sa universo. Sa halip, siya ang nag-develop ng larong ito. Ang kanyang layunin ay malamang nalinlanggan ang iyong tiwala, upang masuri niya ang aming lokasyon sa mundo sa pamamagitan ng mga kontak sa hinaharap. Marahil, natagpuan na niya ang aming lokasyon ngayon, at gusto lang niyang ipakita ang kanyang kabaitan sa iyo. Sinasabi lang sa amin na ipahinga ang aming pagbabantay. Kabanata 607, Universe Level Intern. Kung hindi, iba ang saklaw ng pagsasaalang-alang depende sa posisyon. Malamang napupunta si Hong Dali sa universo para gumastos ng pera.
Nag-aalala si Tang Moxon tungkol sa kung paano makipagkalakalan sa mga dayuhan. Pagdating niya sa misteryosong tiyuhin, ang unang iniisip niya ay kaligtasan. Wow! Nakakatakot. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali sa takot, at mabilis siyang kumain ng dalibin para pakalmeyan ang kanyang pagkabigla, kung gayon, hindi ba tayo napapahamak? Kung titingnan mo ngayon, ganoon talaga. Napabuntong hininga ang misteryosong lalaki. Ang madilim na batas sa kagubatan na ito ay sumusunod sa mga pangunahing axiom ng cosmic sociology. Una, ang kaligtasan ng buhay ay ang unang pangangailangan ng anumang sibilisasyon. Pangalawa, ang sibilisasyon ay patuloy na lalago at lalawak, ngunit ang kabuuang dami ng bagay sa universo ay nananatiling hindi nagbabago. Mula sa puntong ito, sa universo, kung ano ang mga napakaunlad na sibilisasyon ay palaging hinahabol ay mga mapagkukunan. Tulad ng ating mundo, sa panahong ito, ang enerhiya ay talagang nakikipaglaban para sa kung ano ang enerhiya ng lahat. At sa sansinukob, hindi maaaring hatulan ng isang sibilisasyon kung ang isa pang sibilisasyon ay mabuti o masama, at kung ito ay aatake sa sarili nitong sibilisasyon. Sa madaling salita, kapag ang anumang sibilisasyon ay umabot sa antas ng teknolohikal na pagdurog, ito ay tiyak na magpapatibay ng isang kolonyal na patakaran sa halip na tulong sa isa't isa sa isang pantay na katayuan. He added, actually, if you imagine the colonial era 100 years ago, malalaman mo. Dahil ang Britain at France ay nangunguna sa agham at teknolohiya, pagdating nila sa isang kakaibang lugar, hindi nila isa sa alang-alang ang pagtutulungan. Sa halip, direktang gagamitin nila ang paraan ng pananakop ng militar at direktang sakupin ang lokal na lugar. Nanakop ang mga sibilisasyon. Malinaw na ito ang kaso sa universo. Kung ang kanilang teknolohiya ay nauuna sa atin, hindi sila kailanman mabubuhay ng mapayapa sa atin. Siyempre, may isang paraan para maiwasan ang digmaan, at iyon ay kung gusto nila tayong masakop, kailangan nilang magbayad. Ito, medyo may halaga. Nakakatakot. Sandaling nag-isip si Hong Dali, aba, mukhang dapat pabilisin ang proseso ng pagkawala ng pera. Ang mga teknikal na guhit na ibinigay ng system ay napakalakas pa rin, sa kasong ito, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa totoo lang, huminga ng malalim ang misteryosong lalaki, wala akong magandang ideya. Ang katotohanan na ang taong nagngangalang Dika ay maaaring makapasok sa ating virtual na mundo ay nagpapakita na ang kanilang teknolohiya ay mas mataas kaysa sa atin, at least mas mataas ang kanyang paningin. Mas matangkad siya sa amin, hindi lang namin alam kung at kailan siya darating, na nakakabahala. Well, medyo nag-aalala si Hong Dali sa pagkakataong ito, nagsimula na talaga siyang makipaglaban. Paano ka magiging isang masayang aliberga? Ngunit sa lalong madaling panahon, naisip niya ang isang napakahalagang piraso ng impormasyon. Sistema. Maliit na high-energy electron collider. Nang ipakilala ang maliit na high-energy electron collider na ito, ang sistema ay may ganoong pangungusap, sinabi nitong, bilang isang universal na pinagmumula ng enerhiya sa antas ng universo. Kaya sa ganitong paraan, ang cosmic level na enerhiya ay dapat na tungkol sa antas na ito. Hanggat magagawa natin itong maliit na high-energy electron collider, dapat tayong magkaroon ng kumpiyansa na makipag-usap sa kabilang partido. Anyway, hindi talaga tayo magiging soft persimmons. Hehe, may solusyon kami. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, sa palagay ko hindi nila tayo direktang aatake. Makapangyarihan sila, at hindi biro ang teknolohiya ng ating Hatsune. Talaga, sinabi talaga ni Hong Dali na may paraan. Alam ng misteryosong lalaki at ng pinuno na si Hong Dali ay nalilito sa maliliit na bagay ngunit matalino sa malalaking bagay, at hindi siya kailanman nagbiro tungkol sa malalaking bagay. Sinabi niya ito, at malamang na mayroon siyang paraan upang harapin ito. Bagamat hindi niya partikular na sinabi kung paano haharapin ito, nahulaan niya na tiyak na may magandang naghihintay sa kanya. Masasabing tuluyan ko nang binitawan ang puso ko sa pagkakataong ito, at naibsan ang pressure. Agad na bumukas ang isip ko. Nakangiting sinabi ng misteryosong lalaki, kung mayroon kang anumang magagandang bagay, dali, mabibili man lang tayo nito ng ilang oras. Bueno, ang lalaking ito na nagngangalang Dika ay may magandang saloobin sa iyo ngayon. Nilalabag nito ang mga batas ng madilim na kagubatan. Ginawa niya ito, malamang may dalawang dahilan. Una, para magkaroon ng magandang relasyon sa iyo at lihim na matukoy ang posisyon mo sa universo. Kapag nalaman nila, tiyak na direktang darating sila. Kaya mo, tingnan mo ito sa ganitong paraan. Halimbawa, ang internet ng ating mundo ay tinatawag na internet, at saklaw nito ang buong mundo. Kapag nakakonekta ang computer ng isang tao sa network, nabuo ang isang IP address. Kung ang Milky Way ay tiningnan bilang isang napakalaking lupa, kung gayon ang virtual na mundong ito ay ang universo. Ang advanced na bersyon ng internet ay sumasaklaw sa buong kalawakan. Ang mundo ay ang iyong tahanan. Ang iyong virtual na helmet ay katumbas ng isang na-upgrade na bersyon ng iyong computer sa antas ng IP. Ang cosmic na network ay ang lokasyon ng ating mundo. Kaya kung si Dika at ang iba pa ay maaaring maglakbay sa universo sa katotohanan, tiyak na darating sila. Pangalawa, alamin ang tungkol sa amin. Kung madudurog tayo ng kanilang teknolohiya, direkta silang magpapatibay ng diskarte sa kolonisasyon.
Kung hindi tayo kayang durugan ng kanilang teknolohiya, gagawin nila ang prinsipyo ng mapayapang pakikipamuhay at pakikipagkalakalan sa atin. Mula sa pananaw ng pera, dapat magkaroon ng malaking alyansa sa Milky Way. Ang Galaxy Coin na ito ay dapat na karaniwang pera ng Galaxy Human Alliance. Kaya, ang kailangan nating gawin sa ngayon ay pigilan sila sa pagiging seryoso. Kung talagang lalaban tayo, dapat magkaroon tayo ng lakas na maging sanhi ng matinding pagkalugi sa kanila, kaya malamang na mag-a-adopt sila ng trade strategy. Sa universo, ang lakas ay ang batayan ng kaligtasan, at walang moralidad. Bubugbugin ka, ito ang katotohanang hindi magbabago sa sansinukob. Paano ko ito nilalagay sa ibang paraan? Siya nga ang numero 1 tao sa kaharian ng langit. Napakahusay ng kanyang utak na maaari niyang matuklasan ang mahahalagang impormasyon sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito. Damn it, nakakuha ako ng virtual helmet at aksidenteng nakakonekta sa universe level na internet. Ngunit nakakapanabik ba itong cosmic level na internet? Ohuhuhu. Pero boss, medyo nag-aalala ang pinuno, kahit na mamuhay sila ng mapayapa kasama natin, parang walang bagay sa ating mundo ang maaaring seryosohin ng iba, tama ba? Pagkatapos ng lahat, ang mga materyales sa universo ay tinatawag na walang hanggan, ang mga bagay sa ating lupa ay tila walang halaga. Ito ay isang malaking problema. To put it bluntly, kung gusto mong makipag-trade sa iba, dapat meron kang maibebenta, di ba? Ang bigas, puting harina at mineral na tubig ay tiyak na hindi bihira sa ibang tao, kaya hindi ko sila maipagpalit sa iyo. Sabi mo ang layo ng kanilang paglalakbay sa kalawakan, kaya bakit hindi na lang sila bumili ng libu-libong toneladang bigas pagdating nila dito? Parang may mahalagang bagay. Kinain ni Hong Dali ang isa pang dalibin, sinabi niya na may ilang uri ng metal na idiyan na medyo mahal. Sinasabing ang 200 gramo ay maaaring ibenta sa halagang 200,000 mga barya sa galaxy. Ngunit hindi ko pa nakita ang idiyan ore na ito, kaya hindi ko alam kung ano ito. May tinatawag na Chenjitang Hong daw. Ang mga alagang hayop sa labanan ay maaaring lumampas sa limitasyon ng paglago ng katawan at magiging napakalaki din ng one line ng Chenjian, at ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tataas din ng one line ng Chenjian Hong 10,000 mga barya sa galaxy, at ito ay napakabihirang din. Itong Chenjitang Hong daw. Nagkatinginan ng misteryosong lalaki at ang pinuno, at pagkatapos ay pareho silang tumingin sa dalibin sa kamay ni Hong Dali. Pwede ba itong dalibin? Parang ganon. Hong Dali. Itinapon. Isa pa sa kanyang bibig, hindi ba ito merienda? Kakainin ko ito sa isang dakot. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Anong ginagawa mo? Paglapit niya, hinayla niya ng malakas ang kamay ni Hong Dali. Bastos ka. Kumakain ka talaga ng dali beans na nagkakahalaga ng 10,000 galaxy coins bilang merienda. Alam mo ba na ang bagay na ito ay halatang napakahalaga? Bitawan mo. Bilasan mo. Basta bastos ka, kapag hindi mo ako binitawan, sasampalin kita. Hoy, hindi mo maaaring nakawin ang aking merienda. Ito ang aking mga merienda. Hindi sila Chenjitang red beans. Pagkatapos ng lahat, ang misteryosong tao at ang pinuno ay hindi si Hong na may 100 katangian. Masiglang kalaban, ang dalawa sa kanila ay nakaupo doon ng malungkot, nagbibilang habang sila ay nakaupo, 10,000 mga barya ng galaxy ang nawala. 10,000 mga barya ng galaxy ay nawala muli. Sa kabutihang palad, hindi ka makakain ng masyadong marami sa mga power bean na ito kung tutusin, 3 hanggang 5 lang ang kinain ni Hong Dali at medyo nabusog siya. Napahagulgol siya sa kasiyahan, at pinunasan ni Hong Dali ang kanyang bibig. Nako, akala ko masarap ang dali beans na ito noon, ngunit ngayon ay parang high-end na ang lasa. Upscale ang atmosphere, iba. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? 10,000 galaxy coins bawat isa. Maaari mong kainin ang ilan sa mga ito ng sabay-sabay. Kahit sino pa ay makakaramdam ng high-end at maharlika. You bastard, pinunasan ng misteryosong lalaki ang kanyang mukha. Hindi na siya makatingin dito. Magagalit siya kung titingnan niya ulit ito. Let's think what we should do next. What is sure is that Dika will definitely report to his headquarters. I believe he will come to our Earth soon to inquire about information and technology. Contrast. So you have to work hard to improve technology. If you need US to cooperate, just ask. For the racial crisis, everything else. Hindi niya ito sinabi sa magandang paraan. Ayon sa mga batas ng madilim na kagubatan, malapit nang masusubaybayan ni Dika ang tiyak na lokasyon ng mundo batay sa virtual internet network, at maaaring nasubaybayan na ito. Sa oras na iyon, ang unang hakbang ay ang magtanong tungkol sa impormasyon, suriin ang teknolohikal na antas ng mundo, at pagkatapos ay magpasya kung durugan ito sa teknolohiya. Dapat ba nating sugpuin ang patakaran sa kolonisasyon ng daigdig o magsagawa ng mga palakaibigang pagbisita upang makipagpalitan ng impormasyon? Sa makatuwid, ito ay partikular na mahalaga upang mapabuti ang teknolohiya ngayon. Sa totoo lang wala lang, nag-isip sandali si Hong Dali, at pagkatapos ay nagsabi, tulungan mo lang akong maghanap ng paraan para gumastos ng pera para mawalan ng pera. Hindi ito big deal sa ngayon, kaya sapat na ang oras, hehe. Ang isang natalo ay may mga puntos ng katangian.
Maaari kang makipagpalitan ng mga teknolohikal na blueprint, at maaari mong i-upgrade ang system. Kapag na-upgrade mo ang system, maaari kang lumipat sa mas makapangyarihang mga blueprint. Nakikita mo ba ito? Ang pagiging aliberga ay ang daan palabas para sa sangkatauhan, mga kasama. Kabanata 608, ang biolohikal na anak ng Diyos. Hindi basta-basta na wala ng yaman ang bastos na ito. Ang misteryosong lalaki ay may pakiramdam na tulad nito sa simula, ngunit ngayon ay sigurado na siya dito. Gayunpaman, ang misteryosong lalaki ay hindi makapagtanong tungkol sa partikular na bagay, at kahit natanungin niya si Hongdali, malamang na hindi niya ito masabi. Ito ang kanyang pinakamalaking sikreto, at ang kailangang gawin ng misteryosong lalaki ay panatilihing matatag ang sikretong ito sa kanyang puso. Para sa iba, ano ang sinabi ni Hongdali? Kung ganoon, kailangan lang niyang suportahan ito. Lalo na sa pambihirang panahon na ito, walang halaga ang mga lihim ni Hongdali kumpara sa kaligtasan ng lahat ng sangkatauhan. Sa isang iglap lang, tumangkad ang imahe ni Hongdali. Ang alibughang anak ay makapagliligtas sa sangkatauhan, tama ba? Ito ay hindi isang malaking problema, hinawakan ng misteryosong lalaki ang kanyang baba at sinabi, sa kasalukuyan ay ni-recycle mo ang mga sasakyan ng Fengtian Zaibotso. Ayon sa istatistika, may mga 5 milyong sasakyan ni Fengtian Zaibotso sa ating bansa. Kung kukuha tayo ng 30,000 kung ang isang kotse ay na-recycle, iyon ay magiging 150 bilyon. Alam niyang palaging insensitive si Hongdali sa mga numero, kaya kinakalkula na lang niya ang lahat ng data para maiwasang magkamali si Hongdali. 150 bilyon, ang isang ito ay mabuti, ang isang ito ay mabuti, kung gayon, ito ay dapat na halos pareho. Matiim na tumango si Hongdali, at sinabing, pinagusto ko ang alibughang pamilya, haha, ho. 1,500 milyon, iyon ay 15,000 puntos ng katangian, na sapat na para sa pag-upgrade ng system. Iniisip ko kung ano ang hitsura ng mga teknolohikal na guhit sa susunod na antas. Oops, makakaisip ka ng maaksayang ideya ng pag-recycle ng mga Fengtian na kotse, at karapat-dapat ka ng malaking gantimpala. Napakagaling. Well, I guess based on the total assets of your home family, medyo mahirap ang halagang ito. Palihim na kinalkula ng misteryosong lalaki na humigit kumulang 20 bilyon ang kabuuang asset ng pamilya Hong. Kahit kasama sina Mutay at Liu Yewei, 80 bilyon ang katumbas ng langit, at medyo malaki ang agwat. Hindi ba sinabi ko noon tungkol sa pag-isyu ng mga barya ng Dali? Si Hongdali ay hindi nag-aalala tungkol sa pera, misteryosong tiyuhin, hilingin lamang sa lahat ng kumpanya sa internet na gamitin ang mga barya ng Dali. Well, isang simpleng bagay. Hindi yun problema, tumango ang misteryosong lalaki, at pagkatapos ay nagtanong, ang problema ay kung ano ang gagawin sa mga Fengtian na sasakyan na iyon. Tama. 10,000 Fengtian na mga kotse ang na-recycle. Gagamitin ba sila bilang scrap metal? Magiging tuwid ang bangka pagdating sa tulay. Dapat may paraan. Sinabi ni Hongdali na hindi ito mga problema. Gayunpaman, ang kanyang misyon ay gumastos ng pera, ang pakialam ko lang ay gumastos, hindi kumita. Okay, bastard ka. Ang misteryosong lalaki at ang pinuno ay hindi nagkaimik sa sinabi ni Hongdali. Oo, tama iyan. Sa puntong ito, sa wakas ay naalala ni Hongdali ang isang napakahalagang bagay, ang sinaunang pamana ng aking pamilya. Lan Shu, kailangan kong ibalik ang sasakyang iyon. At ang mahalagang metal meteorite na natagpuan sa kuwebo sa ilalim ng lupa. Ibigay mo rin iyon sa akin. Magtatayo ako ng Gundam para masaya. Edmund Metal. Nagulat siyang sinabi, iyan ay isang mahalagang bagay. Ito ay napakabihirang sa tingin mo ba ito ang Idean or? Hindi, sigurado ang misteryosong lalaki, mga katangian ng halwang metal ng Edmund hindi tulad ng sinabi ni Deka, ang bagay na ito ay masasabing pinakamatigas na metal sa universo, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang isang malaking espada na tumitimbang ng higit sa 40 pounds at 200 gramo ay maaaring maging napakatalas at malakas. Ang susi ay ang bagay na ito ay masasabing may anumang hindi pagkakatugma, na kung saan ay hindi nababago, na kung saan ay hindi. Sinabi ni Dika noong panahong iyon na ang pagdaragdag ng Idean metal sa bakal ay maaaring panatilihing matalas, nababaluktot at malakas ang sandata. Ang talas at lakas ay sadyang kaya, ngunit ang flexibility. Ang Edmund metal ay tiyak na hindi nakalink sa flexibility. Ito ay sigurado. Nako, kahit ano pa, ngumuso si Hongdali, hindi man lang nag-aalala. Ang alibughang pamilya lang ang inaalala ko, at wala nang iba pa nalaman ko lang kung gawa sa Edmund metal na ito ang Grand Shu ko kung may shell ka, magiging malakas talaga, hehe. Napatingin ang misteryosong lalaki sa pinuno. Agad siyang tumango, okay, kung gayon may ipapadala ako sa iyo ngayon. Ang paglalagay ng Edmund metal meteorite sa kanyang sariling kamay ay hindi gaanong ibig sabihin, ngunit kung ito ay ibibigay kay Hongdali. Tinataya na ang papel na gagampanan nito ay maaaring lampas sa imahinasyon ng lahat, ngunit maaaring hindi ito tiyak. Matapos maipaliwanag ang lahat, dahan-daang tumayo ang misteryosong lalaki at tinapik ng malakas si Hongdali sa balikat, Dali, ang kapalaran ng mundo,
kung ito ay gagawing alipin ng mga kolonisadong tao, o kung ito ay maaaring makipagkalakalan sa mga dayuhan sa pantay na katayuan, lahat ay nakataya. Nasa iyong mga balikat. Para sa pag-asa ng buong sangkatauhan gugulin ang iyong oras. Medyo patayo ang sinabi niya kanina, pero pagdating sa huling pangungusap, parang ang awkward. Well, nakangiting tumanggo si Hong Dali, I promise na walang magiging problema. Pagkatapos ay bumalik tayo at ayusin muna ang mga bagay. Ibinigay ng misteryosong lalaki ang huling mga tagubilin, digital, ihagis ang lupa ng husto at alisin ang lahat ng potensyal na hindi matatag na mga kadahilanan sa lupa. Ang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan ay malapit na. Kung may isa pang problema sa loob ng lupa, tiyak na hindi magandang bagay. Okay, nagkibit balikat si Hong Dali, kung gayon mas magiging alibugan ako. Well, balik muna tayo, saglit na nag-isip ang misteryosong lalaki, siya nga pala, sa susunod ay magagawa mo ulit. Pumasok sa virtual na mundo at isama si Woody. Mas maganda kung kakampi siya at mas madaling mangolekta ng impormasyon. Okay, sa susunod na lang tayo pumasok kasama ang mas maraming tao. Pagkaalis sa isla ng barkong Big Fish, lumabas ang misteryosong lalaki at ang pinuno. Kasabay nito, bumantong hininga siya at sinabi, hindi ko inaasahan. Noong una ay naisip ko na ang pakikipag-ugnay sa mga dayuhan ay hindi darating ng napakaaga. Ngayon ay tila ako ay may kaunting pag-asa. Boss, sabi mo gumawa si Hong Dali ng ganyang holographic game helmet, makakakonekta ba talaga ito sa extraterrestrial signals? To be honest, medyo kakaiba pa rin ang nararamdaman ng chief ngayon. Karaniwan, ang isang helmet na ginawa para sa mga laro ay hindi mukhang isang bagay na maaaring kumonekta sa universo. Alalahanin ang teorya ng tamad na narinig natin noon, tama ba? Ang misteryosong lalaki ay dahan-daang umiling, sa tingin namin ay tama ito o, maaaring hindi ito totoo kung ito ay ilalagay sa universo. Sa kalawakan na ito, dapat mayroong mga advanced na sibilisasyon na nakabuo ng isang bagay tulad ng Galaxy Virtual Universe Internet, na nagliliwanag sa buong kalawakan. Ang holographic game helmet na ito ay konektado sa pagkatapos ng signal ng brainwave ng isang tao, sila ay automatikong makakokonekta sa Galactic Virtual Universe na ito. Mukhang ganoon nga, maingat na pag-iisip ng pinuno, pagkatapos ay tumango, mas makapangyarihan pa rin ang boss. Ito ay katulad ng ating internet. Sa teorya, ang internet ay sumasaklaw sa bawat sulok ng mundo. Ang pagkakaiba ay kung mayroong mga computer o wala. Maaari kang mag-surf sa internet kung ikinonekta mo ito sa internet, ngunit hindi mo ito magagawa ng walang computer, tama? Talagang. Tumango ang misteryosong lalaki, may napakalaking internet sa Milky Way, na sumasaklaw sa buong Milky Way. Kapag ang isang planeta ay bumuo ng isang holographic na laro, ang isang aparato tulad ng isang helmet na direktang makakonekta sa mga signal ng utak ay katumbas ng direktang pagkonekta sa utak ng tao sa kosmikong internet. Ito ay talagang isang malaking problema. Ngayong natuklasan na ito ng ibang mga tao sa Sansinukob, ang susunod na tanong ay ang pagsusumikap na pahusayin ang teknolohiya bago sila dumating, kung hindi, ito ay tuluyang makolonisa. Ngunit magsalita tungkol dito, biglang tumawa ang misteryosong lalaki, talagang may kakayahan ang ating Dali. Hindi pa nga siya nakakapasok sa universo, at kumakain siya ng Dali beans na nagkakahalaga ng 10,000 galaxy coins bawat isa bilang merienda. Oh, ito sa sandaling ito, naramdaman kong napakayaman ng ating mundo. Haha, ang munting bastard na ito ay laging nakakagulat sa mga tao, ang hepe ay tumawa ng malakas, siya ay napakayaman sa lupa, siya ay isang alibughang binata, hindi. Iniisip na sa universo, siya ay isang alibughang binata, ito ay talagang isang kapalaran, hindi niya ito matatanggap. Ang pinuno ay hindi nagpapalaki. Noong nasa Earth si Hong Dali, naging suportado niya ang pamilyang Hong, kaya maaari niyang gastusin ang anumang gusto niyang gastusin. Sa orihinal, ang isang planeta tulad ng Earth ay walang kalamangan sa mga dayuhan na maaaring maglakbay sa mga bituin. Kapag nakapasok na sila sa Sansinukob, tiyak na hindi na sila hihigit pa sa mga pulubi. Mapalad pala si Hong Dali. Nakilala lang niya ang isang dayuhan at kumain ng Dali beans bilang merienda, na kahit na ang mga dayuhan ay naisip na mahalaga. Hindi lang yan. Ang power bean sa kuweba ay sinusukat sa pounds. Tinatayang dapat mayroong hindi bababa sa ilang libo na katumbas ng 10-10 milyong mga galaxy coins. I'm a good boy, this guy is so it's the rhythm of going to waste money in the universe. Ang taong ito ay talagang biolohikal na anak ng Diyos, pagtatapos ng misteryosong lalaki, sa totoo lang, pakiramdam ko, ako, ang numero 1 tao sa langit, ay mukhang pulubi kumpara kay Dali. Ako rin, the chief was also very disappointed, you can't compete with this guy. Ang sinumang makikipagkumpetensya sa kanya ay makakasira sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at makakatagpo ng depresyon. Wala na, tiyak na iniba ng misteryosong lalaki ang usapan upang maiwasang matamaan muli. Bumalik ka kaagad para ayusin ang mga bagay-bagay. Kailangang ilihim ang bagay na ito. Ihatid muna natin ang Gulancio at Edmund meteorites at pagkatapos ay pag-usapan ito. Sinabi ni Dali na gusto niya ang dalawang ito. Isipin mo, kung gagamitin niya ang Edmund meteorite upang lumikha sa pagdating ng isang super technological na sandata,
magkakaroon tayo ng kumpiyansa na harapin ang mga dayuhan. Oo, sumang-ayon ang pinuno, ang buhay o kamatayan ng mundo ngayon ay nakasalalay sa bastard dali na ito. Sinabi niya ito. Pagkatapos ay nagtanong siya, nga pala, boss, dapat ba tayong makipag-ugnayan sa ibang mga bansa? Sa pambihirang panahon na ito. Hindi pa. Ang misteryosong lalaki ay umiling-iling ng tiyak, hindi ko sasabihin sa iyo kung maniniwala sila o hindi. Ang mga bansa ng Estados Unidos, Japan at Europa ay hindi kailanman naging katulad ng isip natin, na sinasabi sa kanila na ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Maliban kung ang makapangyarihang teknolohiya ay maaaring durugan sila at gawin silang hindi may angat ang kanilang mga ulo, pagkatapos ay makikita natin. Well, boss, tama ka. Sandaling nag-isip ang hepe at napagtanto niyang may katuturan ang sinabi ng amo. Ang mga taong hindi ko kalahi ay dapat magkaiba ang isip. Ang pagsasabi sa kanila ngayon ay hindi magandang ideya. Huminto siya, at pagkatapos ay nagsabi, kung gayon, babalik ako at makikipag-ayos. Ang usapin ng Dali Coin ay dapat ipatupad sa lalong madaling panahon. Una, kunin ang alibughang mga ari-arian ng bastard na ito. Agad na tumanggo ang misteryosong lalaki, sa lalong madaling panahon. Kabanata 609, Space Shock. Ang Milky Way, ang sistema ng bituin kung saan matatagpuan ang solar system, ay naglalaman ng kabuoang higit sa 130 bilyong bituin at isang malaking bilang ng mga kumpol ng bituin, nebulae, pati na rin ang iba't ibang uri ng interstellar gas at interstellar dust. Ito ay may diameter na humigit kumulang 100,000 light years, isang gitnang kapal na humigit kumulang 12,000 light years, at kabuuang masa na 140 bilyong beses kaysa sa masa ng araw. Ang lupa, sa malawak na universo at walang katapusang mabituing kalangitan, ay kasing liit ng butil ng alikabok. Sa malawak na Milky Way, bagamat may bilyon-bilyong bituin, ang mga tao ay palaging nararamdaman na sila ay labis na nag-iisa. Dahil ang mga tao ay hindi kailanman nakahanap ng kanilang sariling uri sa universo. Kung tutusin, napakalaki ng universo. At sa sandaling ito, ang mga tao, na orihinal na nag-akala na sila ay namumuhay ng nag-iisa sa universo, sa wakas ay lumitaw na may parehong mga anyo ng buhay. Syempre, ang mga anyo ng buhay na ito ay hindi masyadong palakaibigan sa kalikasan. Iyon ay 3 starship. Ang 3 mothership na ito ay gawa sa kulay abong bakal na shell. Ang mga katawan ng barko ay halos 30 kilometro ang haba. Ang mga katawan ng barko ay makapal na natatakpan ng malalaki at maliliit na turrets. Ang isang magaspang na pagtatansya ay nagpapakita na mayroong hindi bababa sa higit sa 500 turrets. Ang nguso ng bawat kuta ay halos 10 metro ang diametro, at napakadilim kaya mahirap makita kung anong uri ng istruktura ang nasa loob. Gayunpaman, ang kakayahang maglakbay sa gitna ng mga bituin, hindi na kailangang pagdudahan ang kapangyarihan ng mga kuta na ito. At sa mothership sa gitna, sa loob ng malaking isla, may humigit kumulang 100 tao na nagdaraos ng pansamantalang pagpupulong. Ang 10 taong ito ay pinamumunuan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang napakalmado. Siya ay may purple na buhok at purple na mga mata tulad ni Dika. Ang mga damit na isinusuot niya ay napaka-sci-fi style, at may ilang malalaki at maliliit na hindi alam na gamit sa mga ito. Pag-install. Sa oras na ito, nakaupo siya sa harap ng rostrum, nakatingin sa isang malaking holographic projection ng isang figure sa kanyang harapan, at sinabing dahan-dahan, Dika, sinabi mo noon na kayang kontrolin ng binatang ito na nagngangalang Hong Dali ang planeta-level alien beast, ang blue-eyed golden armored tigre. Totoo ba ito? Sigurado ka? Ang holographically projected figure na ito ay walang iba kundi si Hong Dali. Sobrang sigurado ako, ama. Umupo si Dika sa gitna ng mga taong ito at nakangiting nagsabi, naglakbay ako sa loob ng isang asul na mata na gininto ang tigre, at napakasarap sa pakiramdam. Malinaw na ito ay isang planeta na kakakonekta lang sa Galactic Virtual Internet. Ang buong planeta ang virtual na espasyo ay hindi pa nagagawa, at si Hong Dali lang ang nasa loob nito. He shrugged, speaking of which, ang swerte ko talaga. Ninas lang ako kung may malapit. Bueno, ang kakayahang teleportasyon na hindi mo sinasadyang nakuha sa Galaxy Virtual Internet ay talagang kapaki-pakinabang, kaya hindi ako maaaring direktang mag-teleport sa kanila. Hinawakan ng ama ang kanyang baba at nag-isip sandali. Tapos sabi niya, speaking of which, ito ay talagang isang napakahalagang piraso ng impormasyon. Nga pala, saan ang lokasyon ng planeta ni Hong Dali? Ayon sa aking naunang pagtuklas, kinansela ni Dika ang impluensya ni Hong Dali at pagkatapos ay pinalitan ito. Malaking larawan ng Milky Way, ang Milky Way ay may galactic center at 4 na spiral arms. Ang spiral arms ay 4,500 light years ang pagitan. Ngunit ang kanilang galaxy ay matatagpuan sa isang braso ng Milky Way. Ang distansya sa Milky Way center ay humigit kumulang 26,000 light years. Sabi pagkatapos ay pinili ni Dika ang braso ng solar system gamit ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay pinalaki ito ng 100 beses. Ang inaasahan ay isang malaki at siksik na bituin, at pagkatapos ay sinabing, ito ay halos kabilang sa bituin na ito. Kung tutusin, ang universo ay talagang napakalaki. Ang tinatayang distansya lang ang aking mahuhusgahan.
Well, kung talagang makokontrol ng Hongdali na ito ang Blue-Eyed Golden Armored Tiger, ito ay talagang isang napakahalagang kakayahan. Tiningnang mabuti ng ama ni Dika ang lugar kung saan matatagpuan ang solar system. Star Group. Sabi, sa kanilang teknolohikal na lakas na kakapasok pa lang sa Galaxy Virtual Internet, hindi imposibleng talunin sila. Kaya, kalkulahin natin ang kita at paggasta. Pagkasabi niya nito ay may isang lalaking may berdeng buhok at pinong kaliski sa pisngi. Dahan-daang sinabi ng lalaki, ang target na lugar ay humigit kumulang 9,400 galactic standard light years ang layo mula sa kung saan tayo ngayon. Kung gusto mong pumunta doon, kailangan mong sumailalim sa space shock. Kapag nag-oscillate na ang kalawakan, kailangan mong mabulok ang 7,500 gramo ng im-alloy. Ang halaga ay 1.2 milyong mga galactic coin. Kung matagumpay na may benta ang target na planeta para makontrol ang 2 milyon ng mga hayop, ang Hong ay maaaring makontrol ang 1 milyong mga hayop. Sa iba pang ordinaryong tao sa auction ng Galactic Empire Alliance ayon sa ratio ng 1,000 alipin sa isang galactic na barya, kung ang planeta ni Hongdali ay may populasyon na 3 bilyon, maaari niyang ibenta ang humigit kumulang 3 milyong mga barya sa galactic. Ang halaga ng dalawang round-trip space shocks ay 2.4 milyon, at kung matagumpay mong masakop ang target na planeta, maaari kang makakuha ng hindi bababa sa 5 milyong mga barya sa galaxy. Ang deal na ito ay isang napakagandang deal kahit paano mo ito tingnan. Well, sa pangkalahatan, ito ay talagang isang malaking bagay. Narinig ito ng ama ni Dika at agad na tumanggo, kung ganoon, handa na ang lahat na simulan ang pagkabigla sa kalawakan. Dika, hintayin ang pagkabigla sa kalawakan. Tapusin, tandaan na bigyang pansin ang dinamika ng kabilang partido sa lahat ng oras. At saka, huwag munang magpatibay ng pag-alit na patakaran sa ngayon, at alamin mo na ang tiyak na lakas ng kabilang partido. Hindi ko gusto ang anumang sorpresa. Alinman sa tatlong planetang ito ay mas mahalaga kaysa sa isang pagiging ina. Okay, ama. Agad namang tumanggo si Dika. Pagkatapos, ang mga mothership ay nagkakaisa at naghahanda para sa pagkabigla sa kalawakan. Di nagtagal, kasunod ng utos ng ama ni Dika, ang mga hull ng lahat ng tatlong star mothership ay nagsimulang mag-flash ng isang pagsabog ng mga pulang ilaw, na isang hudyat upang maghanda para sa pagkabigla sa kalawakan. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-deform ang mga hull ng tatlong mothership. Ang lahat ng mga turret sa katawan ng barko ay binawi at pinalitan ng malalaking parang ceramic na materyales sa labas. Ang tatlong malalaking barkong ina ay naging hugis itlog na parang tatlong kabibi sa loob lamang ng kalahating oras. Matapos makumplito ang pagbabagong anyo, ang walang katapusang enerhiya ay magsisimulang ma-radiated mula sa mga panlabas na shell ng tatlong motherships. Ito ang Space Shock Protection Stance, na maaaring i-offset ang malaking tearing force na nabuo sa panahon ng Space Shock Process at protektahan ang mga mothership mula sa pagkasira sa panahon ng shock process. Punit-punit. Matapos ganap na mabuksan ang protection tindig, nagsimulang manginig ang espasyo sa paligid ng buong mothership. Una ang puwang ay nabaluktot, pagkatapos ay naunat at nakatiklop, at sa wakas ay nahahati ito sa isang isahan na punto at nawala sa isang iglap. Makalipas ang halos isang oras. Kabilang sa mga bituin kung saan matatagpuan ang solar system. Biglang nagsimulang mag-distort ang espasyo. Pagkatapos ay umunat ito at lumawak, at hindi nagtagal, lumitaw sa universo ang tatlong parang shell ng itlog. Sa tuwing umuusad ang espasyo sa madilim na universo at magsisimula ng interstellar teleportation, hindi ako komportable na gusto kong samuka. Nagreklamo si Dika, sa kabutihang palad, ang oras ay hindi masyadong mahaba, kung hindi, kailangan kong magpahinga ng ilang araw. Ang kayamanan ay matatagpuan sa panganib, aking anak. Humalaklak ang ama ni Dika, kung gusto mong kumita, kailangan mong magsakripisyo. Kung tutuusin, hindi mahuhulog ang pera mula sa langit. Pagkasabi niya nito ay huminga siya ng malalim. Ay nagsabi, kung gayon, kalkulahin natin ang distansya. Okay. Pinalaki muli ni Dika ang target area sa holographic projection. Sa pagtingin sa mga nakadisplay na posisyon ng tatlong motherships, tuwang-tuwang sinabi niya, maswerte talaga kami. Mahigit isang galactic standard month na lang kami mula sa target na lokasyon, 39 days to be exact. Para sa kaginhawahan ng pagkalkula, maaari mong ituring ang galactic standard month bilang kapareho ng Earth time. Kung hindi, ito ay magiging masyadong nakakalito at madaling maunawaan ang susi ay hindi ako magaling sa matematika. Mukhang ang swerte talaga natin. Ang ama ni Dika ay tumanggo na may malaking kasiyahan, Terra na. Sa universo, tahimik na lumalapit ang krisis. Sa lupa, ang mga tao ay nabubuhay pa rin ng walang pakialam. Alas 8 na ng umaga kinabukasan makausap ni Hongdali si Dika. Isang balita mula sa langit ang ikinagulat ng lahat. Ang Dal Ipan Entertainment Civilian Technology Group Co. Limited ay itinatag. Tatlong higanti sa internet, Shensh, Turkey, at Xianbao Mall, ang nagsanib puwersa upang mag-issue ng Dali Coin, isang espesyal na pera sa internet. Kasabay nito, inihayag ng Kuj Music na sumali ito sa Dali Pan Entertainment Civil Technology Group Company. Inihayag ng Cool Video Network na sumali ito sa Dali Pan Entertainment Civilian Technology Group Company.
Inihayag ng Daseng Entertainment na sumali ito sa Dalipan Entertainment Civilian Technology Group Company. Inihayag ng Firestone Software na sumali ito sa Dalipan Entertainment Civilian Technology Group Co. Limited. Saglit. Halos lahat ng kumpanya sa internet ay nag-anunsyo ng kanilang pakikilahok sa Dali Coin Promotion Plan, at ang mga umiikot na pera ng lahat ng kumpanya ng internet sa kaharian ng langit ay lahat ay napalitan ng Dali Coins. Sa loob lamang ng 2 oras, ang bilang ng mga dali na barya na binili sa internet ay lumampas sa 100 milyon. Sa larangan ng internet ng Kingdom of Heaven, ang Dalipan Entertainment Civilian Technology Group Company ay magiging isang benchmark. Papanatilihin ng kumpanyang ito ang numero 1 posisyon sa maraming industriya tulad ng pinakamalaking bilang ng mga gumagamit, ang pinakamalaking kita sa benta, ang pinakamahusay na kakayahang kumita, at ang pinakamalakas na halaga sa merkado. Bilang isang bagong tatag na kumpanya ng grupo, ang Dali Technology ay ang tanging kumpanya na maaaring patuloy na masakop ang lungsod at bumuo sa nakaraan at magbukas ng hinaharap. Ito ay may kaugnayan sa mga mahuhusay na ideya ng Young Master na si Hong Dali. Ang pagsunod sa oryentasyon na kumita ng hindi o mas kaunting pera, pagsunod sa isang mas mahusay na karanasan ng user, at pagpayag sa mga user na kusang loob na mag-ambag sa kanilang sarili at lumikha ng kita ay ang mga susi sa Dali Technology upang maabot ang puntong ito. Kapansin-pansin na ang Dali Technology ay isang grupong kumpanya na hindi apektado ng krisis sa pananalapi at maaaring magpatuloy sa mga bagong matataas. Malangit na daan-daang benchmark enterprises, academic committee. Mula sa isang maliit na talunan na madalas na pinagtatawanan ng lahat. Mula sa pag-usbong ng industriya ng entertainment hanggang sa all-round dominance sa larangan ng internet, tumagal lamang ng mahigit 4 na buwan ang Hong Dali para itayo ang Changuo Internet Company, na halos may pinakakomprehensibong layout ngayon, para masigasig na mapalawak ang entertainment at civilian technology empire. Kailangang sabihin, ito ay isang himala. 21st Century Economic Report. Sa Heavenly Internet, mayroong isang tao na tinatawag na Miracle Maker. Mukha siyang gwapo, mayabang, at tinatawag siyang public enemy. Gayunpaman, siya ang namamahala sa kumpanya ng internet na may pinakamataas na halaga sa merkado sa langit. Sa nakalipas na 5 taon, hindi mabilang na mga tao ang nagsisikap na pasulong pa ang kanilang mga kumpanya. Ngunit sa huli, si Hong Dali lang ang nagtagumpay. Heavenly Entrepreneur. Si Hong Dali ay hindi sinasadyang bumuo ng isang malaking, Dali Empire, at lumikha ng isang bagong paraan ng komunikasyon para sa mga tao ng langit. Pagkatapos lamang ng ilang buwan ng pag-unlad, ang user base ng Dali Internet Empire ay naging pinakamalaking rehistradong grupo ng gumagamit ng internet sa Kingdom of Heaven. Nakamit ng Hong Dali ang buong pangangibabaw sa buong larangan ng internet. Ito ay isang klasikong mito sa larangan ng internet ng kaharian ng langit. Kabanata 610, ang pinakamataas na limitasyon ay lumampas sa 100, ang mga katangian ni Xiaobai Heko. Tianhai City, Gate of Heaven, ika-79 na palapag, International Conference Center. Oh my God, Wen Jinan, Sun Yuanzhou at iba pang 5 oligarko, kasama ang higit sa 500 miyembro ng Chamber of Commerce sa ibaba, ay tulala na tumitig sa data ng pagbebenta ng Dali Coins na pinaplano ni Goben, at bumulalas, 1 oras lang, at nabenta na sila. Mahigit 100 milyon. Kung ito ay tapos na sa 1 araw, Hong is go. Masyadong nakakatakot. No wonder natigilan sila. Ang kabuuang kayamanan ng mga ordinaryong peripheral na miyembro ng Kamara ng Komersyo ay humigit kumulang 2 bilyon lamang, at ngayon ang Dali Coin na ito ay kakalabas lamang ng 1 araw, at ito ay lumampas sa 1 bilyon. Ang kabuuang asset ng mga miyembro ng Inner Circle. Magkano ang buwan na iyon? Magkano ang 1 taon? Sa panahon ngayon, ito ang panahon kung kailan ang kapital ay hari. Ito ay katumbas ng Hong Dali na kumokontrol sa isang malaking daloy ng kapital. Anong kakila-kilabot na kapangyarihan ito? Sa ganoong lakas, sino ang nang-ahas na huwag pansinin ang kanyang mga salita? Itong bastard. Si Hong Weigyo ay natakot din. Alam mo, ang kabuuang market value ng Change noon ay mahigit 20 bilyon lamang, ngunit ngayon ang Dali Coin na ito ay naibenta na ng mahigit 100 milyon 1 oras lamang matapos itong mailabas. Iyan ay halos 2 bilyon sa 1 araw. Sapat na ang 1 buwan para mapantayan ang kabuuang mga ari-arian ni Change. Ang iyong anak ay nagnanakaw ng pera. Si Liu Yawei at Mutai ay parehong natakot. Nakakatakot lang itong Hong Dali. Bagamat ang Dali Coins ay ipinagpapalit sa RMB 1-to-1 at maaaring ipagpalit sa magkabilang direksyon, ang problema ay kapag ang perang ito ay ginastos, ito ay hindi maiiwasang maubos sa panahon ng proseso ng sirkulasyon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang daloy ng salapi. Masasabing walang katapusan kahit 3% handle fee lang ang sinisingil ng isang negosyo, super amazing ang kabuuang kita sa araw na iyon. At ang pundasyon sa internet ay napakaganda, natatakot ako na ang lahat ng uri ng totoong buhay na kumpanya ay maaaring isama sa mga kumpanya ni Dali. Sa oras na iyon, ang impluwensya ng makapangyarihang barya na ito ay magiging 10 beses na mas malaki kaysa sa ngayon. Inilunsad ang Dali Internet Empire ng Hong Dali. Ito ay ligaw na hinahanap pagkatapos ng lahat. Sa oras na ito, si Hong Dali ay nakahiga sa kondangan ni Li Nianwei,
nakatingin sa panel ng system sa kanyang ulo na may ngiti sa kanyang mukha. Oh, ho. Ang mga attribute point ay maaaring mapalitan ng isang maliit na high-energy electron collider ng napakabilis. Handa na ang mga blueprint, at marami pang attribute point ang natitira. Ang maaksayang ideya ng pag-recycle ng Fengtian sedan ay isang stroke ng henyo. Nag-aalala ako kung paano baguhin ang mga punto ng katangian, ngunit ngayon ay biglang tumaas. Hindi mapigilan. Sa ngayon, ang mga attribute point ng Hongdali ay umabot na sa 312. Palitan ang blueprint para sa isang maliit na high-energy electron collider. Sa sandaling mailabas ang utos ni Hongdali, isang tugon ang dumating mula sa system. Pinili ng host na i-redeem ang blueprint para sa isang maliit na high-energy electron collider. Mangyaring maghintay. Sa sandaling lumabas ang boses na ito, pagkatapos maghintay ng humigit kumulang 30 segundo, ang boses ng system ay tumunog muli, na kumpleto na ang pagpapalitan ng mga drawing para sa maliit na high-energy electronic collider. Mangyaring piliin ang paraan ng pag-save. I-save sa iyong telepono. Direktang pinili ito ni Hongdali. Anyway, ang aking mobile phone ay isang perpektong luxury phone. Ito ay may sapat na memorya at napakamaginhawa. Makalipas ang halos 1 minuto o higit pa, ang boses ng system ay tumunog, na i-save na ang mga drawing. May natitira pang 86 na attribute point. Mangyaring piliin na gamitin ang mga ito. May natitira pang 86 na attribute point. Marami iyon. Tumingin si Hongdali sa panel ng system. Hinupload niya ang kanyang baba at naisip, maaaring may darating na mga dayuhan. Ano ang una kong ipagpapalit? Lumingon siya sa paligid at mabilis na nakita ang opsyon sa kaligtasan, ipagpalit mo lang ito. Gusto kong ipagpalit ang opsyon sa kaligtasan. Muling naglabas ng utos si Hongdali. Inaon ang survival option. 10 attribute point ay ibabawas. Mangyaring maghintay. Nakaon ang opsyon sa kaligtasan. Kabuuang mga kategorya 1. Ang survivability ng host body ay pinahusay, ang kakayahang patigasin ang mga kalamnan at palembutan ang mga kalamnan ay pinahusay. 2. Ang aura effect ay pinahusay. Well, tulad ng inaasahan. Ayon sa literal na kahulugan ng dalawang item na ito, pareho nilang pinapahusay ang mga epekto ng dati nang na-activate na mga kasanayan sa kaligtasan. Bilang isang sobrang aliberga, paano ko magagawa ang lahat ng mag-isa kaya ang unang hakbang ay magdagdag ng mga kasanayan sa halo upang mapahusay ang epekto? Sinabi ni Hongdali, piliin ang pangalawang opsyon. Pagpapahusay ng epekto ng aura. System, pinipili ng host ang pagpapahusay ng aura effect, 10 attribute point ang ibabawas, mangyaring maghintay. Binuksan ang sangay sa pagpapahusay ng aura effect. Sistema ng halo. Ang pinakamataas na limitasyon ay tumaas 50% katangian, 1,000 metro ang saklaw. Pagkatapos nito, ang bawat punto ng katangian ay tataas ng 5%, at ang hanay ay nad-oble. Karagdagang paliwanag, tanging ang mga tagasunod na 100% na tapat sa host ang makakakuha ng halo effect. Paliwanag ng katangian ng pagpapahusay ng halo effect, nakipag-ugnayan ang host sa mga taong galon sa pamamagitan ng Galaxy Virtual Internet Network, at magsisimula na ang panahon ng paglalakbay sa pagitan ng mga bituin. Ang pinakamataas na limitasyon ng katangian ng dogleg ay lumampas sa 100 at maaaring patuloy na lumaki. Tumaas ang pinakamataas na limitasyon ng saklaw ng impluensya ng halo effect. Oo naman, ang universo may mga dayuhan. Yung lalaking nagngangalang Dika parang itong lalaking taga-Garen. Akala ko masakit siya sa puwet. Anyway, wala akong pakialam. Hindi ba interstellar travel lang? Masarap din pumunta sa universe at makaranas ng mga bagay-bagay, ha. Palitan. Gawin mo lang ito sa sandaling maisip mo ito, at simulan itong palitan. Maaari mong tabyusan ang anumang kaya mo. Pagkatapos, isang ding na tunog ang nagmula sa system, at ang halo interface ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Hongdali. Nang makita ito, agad na natuwa si Hongdali. Power aura, pagbutihin ang power attribute ng follower. Ang kasalukuyang antas ay antas 10. Ang bawat level up ay nangangailangan ng 5 attribute points. Agility aura, pagbutihin ang agility attribute ng follower. Ang kasalukuyang antas ay antas 10. Ang bawat level up ay nangangailangan ng 5 attribute points. Aura ng reaksyon, pagbutihin ang katangian ng reaksyon ng tagasunod, kasalukuyang antas 10. Ang bawat level up ay nangangailangan ng 5 attribute points. Siyempre, ang tatlong Hongdali na ito ay alam na ito noon pa, kaya hindi ito malaking bagay. Ang talagang cool ay ang tatlong bagong bukas na halos sa ibaba. Assault aura, pinapabuti ang shooting hit rate ng mga followers, redemption points, 10 points. Base. Durability halo, pagbutihin ang kakayahan sa pagpapagaling ng sugat ng follower, exchange points, 10 points. War drum aura, pinapabuti ang epekto ng pag-atake ng mga normal na pag-atake ng tagasunod, mga redemption point, 10 puntos. Oh, teka, ito ay kahangahangang. Ito kaya ang maalamat na kakayahan na kailangan sa panahon ng paglalakbay sa pagitan ng mga bituin.
Ang isang ito ay mabuti, ang isang ito ay mabuti, ang susi ay ang katapatan ng siyam na malalaking aso ay 100, na napakalakas. Hindi bababa sa pagdating ng panahon, dadalhin sila sa universo, at magagamit mo ito ng walang pag-aalala, ang siyam na malalaking asong ito ay ang aming mga thug. Mga bodyguard, errand runner, at iba pa. Siyempre, mas mataas ang kanilang mga katangian, mas mabuti. Ako ay isang aliberga, kaya't hindi mahalaga kung mayroon akong mga puntos ng katangian. Anyway, hindi na natin kailangang gumawa ng kahit ano. Dahil ang halo skill ay nagbukas ng bagong upper limit, ano pa ang hinihintay mo? Natural, ay redeem ko agad. Hong dali, ipagpalat silang lahat. Sa pamamagitan ng swish, tatlong halo ang sunod-sunod na lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Hong dali, na kung saan ay ang attack halo, ang durability halo at ang war drum halo. Ngayon 10 puntos ng katangian ang ipinagpapalit para sa sangay ng halo, 30 puntos ang ipinagpapalit para sa bagong halo, at may natitira pang 46 na puntos. Susunod, ang antas ng halo ay nagsisimulang palitan. Bawat 5 attribute point ay patuloy na tataas ng 5%, at ang saklaw ng pagkilos ay madodoble. Hindi na kailangang magtanong, tumutok lamang sa 3 aura ng lakas at liksi sa harap mo. Maaari kang mag-click ng maraming puntos hanggat maaari. Mayroong 46 na attribute point. Sa karaniwan, ang lakas, liksi, reaksyon, at isa't isa ay napabuti ng 3 antas, na 115% na bonus. Bilang karagdagan, ang pinakamataas na limitasyon ng mga katangian ay lumampas sa 100, na kamangha-mangha. Ling Xiaoyi, lakas 168, agility 163, reaction 204, shooting 73, recovery 132, attack bonus 105. Li Yang, strength 171, agility 185, reaction 183, shooting 111, recovery 138, attack bonus 125. Oh, teka, siyam na humanoid tyrannosaur lang ito, tama ba? Siyempre, ang pinaka-nakakatakot ay mayroong higit sa siyam na mga tagasunod. Kasama rin dito ang mga kakaibang bastard na nahulog mula sa langit. Ang mga katangian ay nakakatakot, at ang hanay ng distansya ay mas nakakatakot. Ang orihinal na ikasampung antas ng halo ay 256 na kilometro. Ngayon ay triple na naman, iyon ay 2048 kilometro. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang saklaw na ito ay karaniwang maaaring sumasakop sa buong teritoryo ng langit. Well, nagpahayag ng labis na kasiyahan si Hong dali, ito ay mabuti, ito ay mabuti. Nang sabihin niya ito, bigla siyang na-curious, nga pala, pag-usapan natin ito hindi ko alam kung kamag-anak ko ba ang Xiaobei Heko natin o hindi. Nasaan ang batang ito? Tingnan natin. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata ni Hong dali, oh Diyos ko, hindi ba? Ang nag-aalalang munting melon ay lumitaw sa grupo ng mga kamag-anak at kaibigan ni Hong dali. Siyempre, hindi ito ang susi. Ang susi ay ang mga katangian ni Xiaobei Heko. Lakas, 585, liksi, 564, reaksyon, 576, kalusugan, 100, enerhiya, 100, katatagan, 582. Karagdagang mga katangian, mabilis na paggaling, pagbabagong buhay ng mga sirang paa, paglipad, mabilis na paglaki, maaaring tumaas ang mga pangunahing katangian ng mga puntos. Karagdagang paliwanag, isang tunay na lahi ng pakikipaglaban na may mataas na potensyal na paglago. Mga disadvantages, dahil sa mabilis na paglaki nito, ang lifespan nito ay medyo maikli, 10 taon lamang. Rekomendasyon, subukang pahabain ang iyong buhay. Isang tunay na lahi ng pakikipaglaban. Banal na tae. Nakakatakot ang property na ito. Tungkol naman sa kamag-anak na pag-ikli ng habang buhay, sinabi ni Hong dali na hindi iyon isang problema, maaari kung madagdagan pa rin ang aking habang buhay, kaya bibigyan ko ng prioridad ang pagtaas ng habang buhay ng ating Xiaobei Heko sa aking hinaharap na gawaing kawang-gawa. Ito ay simple. Matapos makumplito ang lahat ng palitan, tumanggaw si Hong dali ng may kasiyahan, wow ha ha ha. Ang pakiramdam na ito ay napakaasim at nakakapresko na hindi ko na mapigilan. Well, I guess I can redeem another batch of attributes in a few days. Iyon lang. Feng Tian Zaibotso, mahal na mahal kita, ha 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 ha. Hindi nakakagulat na sinabi ito ni Hong dali. Sa panahon ngayon, mahirap talagang humanap ng paraan para gumastos ng pera para mawalan ng pera. Dahil dito, masasabing isang tulong ang Feng Tian Motors sa oras ng pangangailangan. Isang bihirang magandang ideya na pumunta sa pintuan ng isang alibughang pamilya. Si Feng Tian Zaibotso mismo ay lubos na nalulumbay, ang mga Feng Tian na sasakyan ay hindi na mabibili sa langit ngayon. End of this chapter.